Hindi ba't wala na dapat ako? Nasaan ako? Xiaonuan, ikaw ang unang lumapit, kaya huwag kang magsisisi. Kuya Yuan, sa mismong araw ng kasal, at sa pinsan pa ng bride mo nakipaglandian? Okay lang ba ang ganyan? Baby, huwag mo namang banggitin ang pilay na iyon. Habang naglalambing tayo, nakakawalang gana. Hi, paano kaya kung malaman ng pinsan ko na ang aksidente na naging dahilan ng pagkapilay niya? Ay plano mo talaga, ano kayang magiging itsura niya? Maswerte siya at hindi pa siya nawala noon. Pero ang mawala ang bata sa sinapupunan niya ay isa ring magandang balita. Kuya Yuan, totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo? Kuya Yuan, dahil nakita na niya tayo, ituloy na natin ang ating plano ng mas maaga. Ano ang gagawin nyo? Huwag kayong lalapit. Anong balak nyo? Siyempre, ang tapusin ka na. Siyempre, gusto kitang tapusin. Siya Yi, ako ang iyong kusin. Cousin? Dahil lang sa walang hiyang katulad mo, ay inagaw mo sa akin si Kuya Yuyan. Qin Yuan. Sinungaling lang siya, hindi ba? Magpapakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Bawat araw na kasama kita, nasusuka ako sa iyo. Kiao Nuan, talagang napakahangal mo. Hindi mo pa ba alam? Tungkol sa pagkawala ng mga magulang mo. Totoong si pamilyang siya ang nag-ayos niyon. Kaya ka lang inampun noon ay dahil lamang ikaw ang tagapagmana ng Kiao Group. Tsaka pala, hindi ko naman talaga kailangan ng dugo mo. Salamat sa pagsisilbing libreng bangko ng dugo ko sa maraming taon. Naghirap ka ng husto. Siya Yi, wala kang hiyang babae ka. Ha ha ha? Nga pala, ang tungkol sa nangyari sa iyo ng gabing iyon ay dahil din sa gamot na inilagay ko. Hindi ko akalaing maling kwarto ang napasukan mo. Talagang nasayang lang ang mga plano ko para sa iyo. Pagbabayarin kita. Isama mo na ang lahat ng mga lihim mo at tuluyan ka nang mawala. Hindi ba dapat ay wala na ako? Hindi ba ito ang kwarto kung saan nangyari ang lahat noon? Ibig bang sabihin nito? Muli akong nabuhay. Gising ka na pala. Gising ka na? Gu Sichan, CEO Gu Group. Gu Sichan. Siya pala ang kasama ko noong gabing iyon. Tapos ka na bang tumitig? Ika. Huwag kang lalapit. Bakit? Ikaw naman ang kusa kagabi. Kaya unuan, buksan mo ang pinto, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Buksan mo na. Ate, sa ginagawa mo, makakaharap ka pa ba kay Kuya Yuan? Nagawa mo pang sumama sa kung sino-sinong mabababang klaseng tao? Pinahiya mo ang ating pamilya? Siya Yi. Anong karapatan mong pakialaman ako? Ako, may karapatan ba akong pakialaman ka? Kiao Nuan, ingraduate ka na sa akin, tapos nakikipag-ugnayan ka lang sa kung sino-sino? Dapat lang naturuan kita ng leksyon. Tito? President Gu? Bakit siya ang nandidiyan? Nasaan ang taong kinuha ko? Qin Yuan? Sinong sinasabi mong kung sino-sino? Qin Yuan. Tiyahin mo na ako ngayon, kaya rumespeto ka sa akin. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Huwag mong isiping hindi ko alam na kayong dalawa ay matagal nang may relasyon. Qin Yuan, kanselado na ang kasal natin. Gu Sichan, handa ka bang pakasalan ako? Kiao Nuan, panagutan mo ang mga salitang sinasabi mo. President Gu, huwag kang magpapadala sa panloloko ng masamang babaeng ito. Mura lang ang tingin sa kanya, pumapatol siya sa kahit na kaninong lalaki. Qin Yuan, bibigyan kita ng 3 segundo. Paalisin mo ang maingay na babaeng iyan. Kung hindi, lumayas ka na sa Gu Group bukas. Tito ako. Yi, umuwi na tayo. Yi, anong nangyari sa iyo? President Gu, salamat kanina. Hahanap ako ng pagkakataon para makabawi sa iyo. Inaapi ang mapapangasawa ko.
Dapat ba akong manahimik na lang? Gu. President Gu. Nagbibiro lang ako kanina. Huwag. Huwag mong seryosohin iyon. Kiao Nuan, siniseryoso ko ito. Lahat ng marangyang babae sa buong Beijing ay gustong magpakasal kay Gu Chen. Gusto ba talaga niya akong pakasalan? Bukod pa roon, nangyari na ang dapat mangyari sa atin. Hindi mo naman siguro balak na hindi managot, di ba? Kiao Nuan, ngayong kinalaban mo na ako, maghanda ka na? Kiao Nuan, anong ginawa mo kay Yiyi? Isinugod siya sa ospital dahil sa nangyari? Hindi ba linggo-linggo naman siyang nasa ospital? Kailangan pa ba talaga ng dahilan para mangyari yon? Kailangan ngayon ni Yiyi ng pagsasali ng dugo. Tara, sumama ka sa akin sa ospital? Ngayon din! Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng dugo. Naging libreng blood bank kita sa loob ng maraming taon. Pagod na pagod ka na siguro. Tita, simula sa araw na ito, hindi na ako kailanman magbibigay ng dugo para kay Xia Yiyi. Ikaw, wala kang utang na loob. Pinalaki kita ng maayos, gusto mo na ba talagang putulin ang ugnayan nating dalawa? Ang kumpanyang pinapatakbo niyo ni Tito sa loob ng maraming taon ay galing sa mana ni Pamilyang Kiao. Ang utang na loob ko sa pagpapalaki niyo sa akin ay matagal ko nang nabayaran. Lalaban ka na ba sa akin? Ako pa rin ang tita mo. Kiao Fengjiao, hindi mo deserve na maging tita ko. Simula ngayon, hindi na ako ang Kiao Nuan na hinahayaan ka lang nasaktan at itaboy ako. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Kiao Group, si Kiao Nuan. Lahat ng utang niyo sa akin, pagbabayarin ko rin kayo sa tamang panahon. Ano? Ang walang hiyang Kiao Nuan na iyan. Iyon ba talaga ang sinabi niya? Totoo po iyan. Masyado nang mayabang ang babaeng iyan ngayon, hindi na siya nakikinig. Ang sama po ng pakiramdam ko. Ayaw ba talaga magbigay ng dugo ni Cousin para sa akin? Ang walang utang na loob na Kiao Nuan na iyan. Kahit kailanganin ko pa siyang pilitin, dadalhin ko siya rito. Binibining Kiao, sumama ka sa amin sa ospital. Kayo ba ay pinadala ni Pamilyang Xia? Huwag ka ng maraming daldal, sumama ka sa amin. Bitawan niyo ako. Tigil. President Gu, gusto nila akong kunin. Huwag kang makialam dito. Hulihin sila. Dali, lumapit ka rito. Sabihin nyo, sinong nag-utos sa inyo? Ang lakas ng loob mong makialam sa usapin ni Pamilyang Xia. Hindi ka ba natatakot? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo, siya ang boss ng Gu Group. Si Gu Sichen. Si Gu Sichen? Si Gu President Gu, maawa po kayo. Layas. Bakit ka kinuha ni Pamilyang Xia? President Gu, issue ito ng pamilya ko. Gusto ko itong ayusin ng mag-isa. Sige, President Gu, salamat. Tinulungan mo na naman ako. Dahil dito, hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa iyo. bukas na ang party para sa tagumpay ni Gu Group, kaya sumama ka sa akin bilang date ko sa event na iyon. Po, Naintindihan ko po, Papa. Anong nangyari? Sumama si Cousin kay President Gu? Talaga bang wala na siyang pakialam kung anong mangyari sa akin? Ang masamang babaeng iyan na si Kiao Nuan? Pupuntahan ko siya. Kuya, Yuan? Lalabas na tayo ng ospital bukas? Puntahan natin si Cousin para kausapin siya ng maayos. Yiyi, napakabait mo talaga. Kiao Nuan, humanda ka sa akin. ang bilis nating nakarating. Kiao Nuan, napaka-arogante mo talaga. Mula nang magkasama kayo ni President Gu, ngayon ayaw mo na ring magbigay ng dugo para sa akin? Nakasama ko lang si President Gu dahil na rin sa mga plano mo, kapatid. Anong pinagsasabi mo? Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Xia Yiyi, alam ko na ang lahat. Alam kong kumuha ka ng tao para lagyan ng gamot ang inumin ko. Mapanira ka ng puri. Anong ebidensya mo? Xia Yiyi, wala namang ibang tao rito. Para kanino pa iyang pag-arte mo? Xia Yiyi, ano na namang pakitang tao iyan? Yiyi, maayos ka lang ba? Kiao Nuan. Kuya Yuyan, gusto ko lang pong magpaliwanag sa pinsan ko na wala pong relasyon sa pagitan nating dalawa. Hindi po siya naniwala at tinulak niya ako. Lahat po ito ay kasalanan ko. Kababalabas lang ni Yiyi ng ospital? Bakit ang sama-sama ng ugali mo? Masama ang ugali. Kinyuan, baka bulag ka na. Hindi ko man lang siya hinawakan. Lumuhod ka at yumuko at humingi ka ng tawad kay Yiyi. Paluluhurin niyo ako sa harap ng masamang babaeng ito.
Asa ka. Akala mo ba hindi kita kayang turuan ng leksyon? May tao ba dyan? Ayaw mong lumuhod, hindi ba? Pwes, ako ang magpapaluhod sa'yo. Qin Yuan, wala kang katarungan. Pagbabayarin ka ng langit. Nakukuha mo pang mga tuwiran? Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagsisisi. Wala ka na talagang pag-asa. Gawin nyo na. Kuya Yuan, tama na. Tama na. Huwag mo na pong pahirapan ang pinsan ko. Napakalambot talaga ng puso mo. Ang ganitong klase ng babae ay dapat talagang parusahan. Si Yi, huwag kang magkunwaring mabait. Qin Yuan, ang kahihiyang tinanggap ko ngayong araw ay siguradong pagbabayarin ko sa inyo. Bumabalik na naman ang sakit ko. Kailangan ko ng salin ng dugo. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Simula ngayong araw, magbibigay ka ng dugo sa kanya bilang kabayaran mo. Bitawan niyo ako, Qin Yuan. Paparusahan ka ng tadhana. Kunan siya ng husto. Qin Yuan, magbayad ka sa ginagawa mo. Kiao Nuan, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Qin Yuan, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan ang babae ko? Ang babae mo? Gu Sichen. Si Kiao Nuan ay aking fiancé. Siya ang babaeng pinili ni Lolo para sa akin. Ngayon kung tawagin mo siya ay parang sayo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Imposible namang nanakawin mo ang sa pamangkin mo. Kuya Yuan, okay ka lang ba? President Gu, bakit mo siya sinaktan? Pamangkin mo kaya siya? Kung sakaling mapano siya, paano ka magpapaliwanag sa pamilyang Gu? Labas ang pamilyang Gu dito, wala kang karapatang magsalita. May tao ba rito? Busalan niyo ang bibig ng babaeng. Yan. Ngayong araw na ito, sisiguraduhin kong mabibigyan ako ng katarungan ni Lolo. Titingnan natin kung hahayaan ka lang ng pamilyang Gu sa panggugulo mo. Assistant Lee, simula ngayong araw, si Sante na si Qin Yuan. Opo, President Gu. Qin Yuan, ako na ang nasusunod ngayon sa pamilyang Gu. Simula sa araw na ito, kapag sinubukan mo pang hawakan si Kiao Nuan, papantayan ko ang sakit na mararamdaman mo. Ilabas silang lahat dito. Kayong dalawa, hindi ko kayo mapapatawad. Ang lakas ng loob mong maging bastos sa nakatatanda sa iyo? Turuan muna siya ng leksyon bago palayasin. Huminto kayo. Tigil. Lolo. Dapat mo po akong tulungan at bigyan ng katarungan. Tumayo ka at magsalita. Ano ba ang talagang nangyayari? Lolo, gustong agawin ni Tito ang fiancé ko at gusto pa niya akong palayasin sa Gu Group. Si Chen, totoo ba ito? Pa, totoong gusto ko si Kiao Nuan, pero ngayong araw, Tumahimik ka. Kahiya-hiya ang pamilyang ito. Lumuhod ka. Bilang mas nakatatanda, paano mo nagawang gumawa ng bagay na laban sa ating dangal? Simula ngayong araw, tinatanggal na kita sa lahat ng iyong katungkulan sa Gu Group. Lolo, hindi po kasalanan ni President Gu ang nangyari ngayon. Dahil siya. Kiao Nuan, huwag mo na siyang ipagtanggol pa. Bukas na bukas din, ipapadala ko ang suwail na anak na ito sa ibang bansa. Ikaw ay kailangang makipag-isang dibdib na kay Yuan. Lolo, kakansilahin ko na ang kasal namin ni Qin Yuan. Kiao Nuan, anong pinagsasabi mo? Hindi ako papayag na kanselahin ang kasal. Lolo, ang pinakamamahal po talaga ni Qin Yuan ay ang pinsan kong si Xia Yi. Pumunta siya rito kanina para pilitin akong kunan ng dugo para lang iligtas si Xia Yi. Si President Gu po ang nagligtas sa akin. Yuan, anong ibig sabihin ito? Lolo, hindi ko po sana gustong sabihin ito. Kiao Nuan, Minamaliit niya ako dahil wala akong kapangyarihan gaya ni Tito. Siya ang unang nakiapid. Lahat ng sinabi niya ay paninira lamang sa akin. Lolo, hindi ko na po matagalan ang ginagawa ni Kusin. Sinabihan ko lang siya pero itinulak niya ako agad. Kaya bumalik ang sakit ko at kailangan ko ng salin ng dugo. Halos lumuhod na po si Kuya Yuan sa pag-aalala. Kiao Nuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba talaga si Chen? Gusto ko nga siya ng kaunti. Pero ako, Tumahimik ka. hindi kasalanan ni Kiao Nuan ang nangyari. Kung may paparusahan man kayo, ako na lang po. Mukhang totoo ngang inagaw mo ang mapapangasawa ng pamangkin mo. Walang hiya ka talaga. Kiao Nuan, saksi ako. Ede, sa paglaki mo, paano mo nagawang linlangin si Yuan? si Qin Yuan ay isang masamang tao. Hinding-hindi ako magkakagusto sa kanya. Kiao Nuan, Sabay tayong lumaki. sigurado akong nauto ka lang ng tito ko, di ba? Kasalanan ko ang lahat dahil wala akong kakayahang ibigay ang lahat sa iyo. Dapat akong parusahan. Nuan, huwag mo akong iiwan, please. Yuan, simula sa araw na ito, ikaw na ang kukuha sa lahat ng katungkulan ni Gu Sichen. Lolo, kasalanan ko po ang lahat. Huwag niyo na po sana sisihin si Gu Sichen. Nuan, tumayo ka muna.
Mukhang minata ko ang kakayahan niyong baligtarin ang katotohanan. Pa, tingnan nyo. Hindi nyo siguro inaasahan to? Nagpalagay ako ng surveillance camera dito. Lapastangan ka. Lolo, nadala lang po ako ng aking emosyon. Lumayas ka. Bukas na bukas, umalis ka na. Sa residensya ng Gu, ang Gu Chunsheng ay walang apo na katulad mo. Ilayo siya sa paningin ko. Lolo, mali lang ang iniisip niyo, Lolo. Misunderstanding lang ang lahat. Si Chen, nagkamali ako ng tingin sa'yo. Ayos lang po, pa. Si Chen, ang aking bunso. At siya, ang pinakamagaling sa aming mga pamilyang Gu. Kung hahayaan mo siyang mag-alaga sa iyo, ay kampante na ako. Salamat po, Lolo. Ha ha ha. Hay. Pero, dahil nagpasya na kayo ni si Chen na magsama, bakit lolo pa rin ang tawag mo sa kanya? Dapat papa na ang itawag mo. Ha ha ha. Huwag kang magmadali. Hindi na kailangang magmadali. Makakahintay ako hanggang sa araw na silbihan mo ako ng tsaa. Hindi ba? Ha ha ha. President Gu, salamat sa araw na ito dahil dumating ka agad. Mrs. Gu, dahil dumating ako agad, may premyo ba ako? Anong premyo naman ang gusto ni President Gu? Nagmamaang-maangan ba si Mrs. Gu? Mrs. Gu, ngayon ang pagdiriwang para sa tagumpay ni Gu Group, iniwan ko na ang bestida mo sa kwarto. Maghanda ka ng bumaba, huwag kang mahuhuli. Opo, Kuya Yuan, Ano yun? sinasabi mo, pupunta kaya rito si Kiao Nuan? Huwag kang mag-alala. Sa oras na maglakas loob siyang pumunta, siguradong patitikimin ko siya ng batas ko. Ito ba si Kiao Nuan? Kung nag-ayos si Kiao Nuan, ang ganda niya pala talaga. Ang babaeng ito. Kuya Yuan, pumasok na rin tayo. Sige, Napakaganda mo naman. Balita ko ay malapit na kayong magpakasal. Congratulations, ha? Ate, hindi iyan ang iniisip nyo. wala akong pakialam kung paano kayong dalawa. Magsamang dalawa na walang hiya. Kiao Nuan, sumusobra ka na. Huwag nyo nang hahayaang makita ko pa kayong dalawa dahil kung hindi, nasusuka ako. Cousin, mag-isa ka lang ba na pumunta rito? Nasaan si President Gu? Hindi kaya pinaglaruan ka lang at pagkatapos ay iniwan? Hindi, kaming dalawa rito. Pinsan, may problema ba? Halika, itong bagay na ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Kapag natapos ang plano, bibigyan kita ng 30,000 dolyar. Huwag po kayong mag-alala, Miss Xia. Pupunta lang muna ako sa banyo. Sige, President Gu, ginagamit ka lang ni Pinsan para makapaghiganti kay Kuya Yuyan. Huwag kang pauto sa kanya. At ano naman ngayon? Oh, tingnan mo ito. Ang bagay na ito ay ang diary ni Pinsan mula pagkabata. Nakatala dyan kung gaano niya kamahal si Kuya Yuyan. Basahin mo iyan ng maigi. Tawagin natin ang presidente ng Gu Group na si Ginoong Gu Si Chen, kasama ang kanyang kapareha para sa pagtitipon na yung gabi sa pagsisimula ng programa. Magsisimula na ang magandang palabas. Anong nangyari? Kiao Nuan, kinitgit mo ba ako? paano mo na lamang ako iyon? O baka naman balak mo talaga akong ipahiya sa harap ng maraming tao? Xia Yiyi, oras na para pagbayarin kita sa lahat ng ginawa mo. Ano na, Miss Xia? Kilala mo ba ang taong ito? Paano ko siya makikilala? Ano bang pinagsasabi mo? Wala talaga akong maintindihan. Sige, tutulungan kita para maalala mo. Si Miss Chapo, binigyan niya po ako ng 20,000 dolyar para ipahiya si Binibining Kiao sa harap ng maraming tao. Xia Yiyi, may sasabihin ka pa ba? Ako, Yi! Xia Yiyi, isang bahagi pa lang ang nababayaran mo sa utang mo sa akin noong nakaraang buhay. Huwag kang magmadali, umpisa pa lang ito. Kiao Nuan, ibinigay ito ni Xia Yiyi sa akin. Ang diary ko? Ngayon, naibalik na ito sa tunay na may-ari. President Gu, hindi mo ba titingnan? Ibinigay ito ni Xia Yiyi sa iyo. Siguradong may gusto siyang ipakita sa iyo. Ayaw kong makilala ka sa pamamagitan lang ng iyong diary. Maaring hindi ako bahagi ng iyong nakaraan, pero sana sa iyong hinaharap ay kasama mo na ako. Ngayong araw,
Nais kong i-anunsyo rito, Kiao Nuan ay magiging asawa na ng isang Gu Sichen. Kiao Nuan, payag ka ba? Oo, payag ako. Kasalanan ito ng masamang babaeng si Kiao Nuan, paniguradong siya ang dahilan kung bakit ako napahiya. Parang naging ibang tao na si Kiao Nuan. Kuya Yuan, balak mo bang makipag-isang dibdib kay Kiao Nuan? Sira, siyempre ikaw ang pakakasalan ko. Kuya Yuan, ang tatay ko po, ngayon ay sinisimulan ng kunin ang lahat ng ari-arian ni Kiao Group. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Ang lahat ng pag-aari ni Kiao Group ay mapapasakamay na nating dalawa. Mahal ko, tutulungan kitang pagbayarin ang lahat ng nagkasala sa iyo. Handa ka na bang simulan ang plano? Hindi pa ikinakasal si Kiao Nuan kay Tito, kaya kapag nawala na siya, lahat ng ari-arian ni Kiao Group, hindi ba mapupunta iyon lahat kay pamilyang siya? Basta't nagpakasal tayo, magiging sa atin ang lahat ng kayamanan ni Kiao Group. Nuan, may sasabihin sana ako sa iyo. Ayoko munang makipag-usap sa iyo. Nuan, ikaw ang pinakamamahal ko? Naging mabuti lang ako kay Xia Yi dahil pinsan mo siya. Qin Yuan, tingin mo ba sa ngayon ay paniniwalaan ko pa ang mga sinasabi mo? Nuan, sabi mo mahal mo ako dahil lang ba sa gabing iyon kaya nagbago na ang nararamdaman mo? Huwag mo akong tawaging Nuan, nandidiri ako sa'yo. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala ka? Ikaw lang ang mahal ko. Qin Yuan, kailangan mo pa bang mag-artista sa harap ko? Kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin, tatapusin ko na ang buhay ko ngayon din. Qin Yuan, Nuan, paano ko iyon makakalimutan? Sa mismong araw na ito sa nakaraang buhay ko, nabalian ako ng binti at nawalan din ako ng anak. Yuan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Totoong hindi ako nagtaksil sa'yo. hanggang ngayon ba ay gagawa ka pa rin ng rason? Mag-ingat ka. Nuan, kahit na naputol ang iyong binti at nawala ang anak, subalit, pakakasalan pa rin kita. Talagang mahalaga pa rin ako sa iyo, hindi ba? Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Kung may mangyaring masama kay Kuya Yuan, ay talagang gaganti ako sa iyo. Patawad, hindi ko rin inaasahan na mahal pala ako ni Yuan. Ngayon alam mo na ang magsisi? Noong sumama ka sa kama ni Gu Sichen, naisip mo ba ang mararamdaman ni Yuan? Naisip mo ba ang dangal ng pamilyang Xia natin? Nagkamali ako. Pakakasalan ko si Yuan at gugugulin ko ang buong buhay ko para bumawi sa kanya. Masaya ako. Dahil ganyan na ang iniisip mo. Kaya mula ngayon, magkapatid pa rin ang turingan nating dalawa. Sino po ang kapamilya ng pasyente? Doktor, kamusta na po si Kuya Yuan? Nagkaroon lang siya ng kaunting gasgas, pero ang pangunahing dahilan ay hinimatay siya sa takot. Hindi natuloy ang operasyon. Mabuti naman kung ganoon. Malaking lalaki siya, kailangan ba talaga yun? Siyempre hindi siya masasaktan. Anong ibig mong sabihin, Kiao Nuan? Ang sinasabi ko lang ay napakaswerte niya. Kiao Nuan, para sa akin, wala na ba talaga kahit kaunting pagtingin? Napakasamang babae talaga nitong si Kiao Nuan, Kuya Yuan. Minaliit talaga natin siya noon. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin noon, parang gusto niya talaga akong tapusin. Kuya Yuan, sa pagkakataong ito, hindi natin siya pwedeng palagpasin ng ganoon na lang. Anong balak mong gawin? Sinubukan kang saktan ni Kiao Nuan, kaya dapat mong isumbong ang lahat ng ito kay Chairman Gu. Lolo mo siya, siguradong bibigyan kanya ng hustisya. Magsasabi ako sa lolo ko? Sir, 4 na oras na pong nakaluhod ang batang si Yuan. Kapag nagpatuloy pa po ang pagluhod niya, maaaring mawala na siya. May mukha pa siyang ihaharap sa akin? Hayaan niyo siyang magdusa hanggang sa mawala siya. Sir, na-aksidente na dati si Yuan sa sasakyan. At kapag nagpatuloy pa ito, baka po magkaroon talaga ng malalang problema. Sige na nga, papasukin mo na ang matigas ang ulong apo na iyan. Sige po, sige. Maraming salamat po. Qin Yuan, ang hitsura mo ngayon ay para kang isang kaawa-awang ligaw na aso. Kiao Nuan, anong ibig mong sabihin? Paano kung sa aksidenteng iyon ay nawala ka na lang talaga ng tuluyan? Sayang. Huwag kang magmadali dahil kakasimula pa lang ng palabas. Tara na. Binibining Kiao, nandito ka na? Aling Zhang, binisita ko po si Lolo. Batang Master Yuan, bakit ka nakahiga sa sahig? Lolo, balita ko kay Sichen ay namimiss niyo na po ako. Oo naman, dapat ay dalasan mo ang pagbisita sa akin. Teka, nasaan si Sichen? Pumunta po siya sa opisina para sa meeting. Susunod na lang daw po siya. Nabalitaan ko po na aksidente ka raw sa kotse. Ano ba talaga ang nangyari? Si Kiao Nuan gusto niya akong tapusin. Siya ang nagtulak sa akin. Lolo, wala po akong ginagawa. Kiao Nuan,
Itigil mo na ang pag-arte? May hawak akong CCTV footage. Lolo, si Qin Yuan po ang mismong tumalon sa kalsada. Sinubukan ko lang po siyang iligtas. Nagagawa mo pang magsinungaling. Lolo, tingnan niyo po ito. Kiao Nuan, anong paliwanag mo rito? Bakit mo itinulak si Yuan? Ibig bang sabihin nito na talagang gusto mo siyang tapusin? Lolo, hindi po ganoon ang nangyari. Pa, Oh, tamang-tama ang dating mo. Na-aksidente sa sasakyan si Yuan. Imbestigahan mo ang nangyari. pa, nandito ako ngayon para mismo sa bagay na iyan. Ano ito? Nagpaimbestiga na po ako. Ito ang sasakyang bumangga kay Qin Yuan at kay pamilyang Xia ito. Kahit na kay pamilyang Xia pa ang sasakyang iyan, bakit ko naman itataya ang sarili kong buhay? At saka, malinaw ang ebidensya na tinulak ako ni Kiao Nuan. Lolo, si Qin Yuan mismo ang nagbalak na tapusin ako gamit ang sasakyan. Kung totoo ang sinasabi mo, paano mo nalaman ang mangyayari ng maaga? Pa, naniniwala akong totoo ang lahat ng sinabi ni Kiao Nuan. Lapastangan. Gusto na niyang manakit ng kapwa tapos pinoprotektahan mo pa siya. Lolo, kailangang bigyan niyo po ako ng hustisya. Pinagtangkaan mo ang buhay ng apo ko? Ano ba talaga ang pakay mo? Lolo, wala po akong ginagawa. Plano po lahat iyon ni Qin Yuan. Paano naman niya hahayaang masaktan ang sarili niya? Simula sa oras na ito, si pamilyang Go at ikaw ay wala na palang koneksyon sa isa't isa. Lolo, Pa, mapapatunayan kong totoo ang sinasabi ni Kiao Nuan. Ilahad dito ang tao. Gu Chen, alam mo ba kung anong sinasabi at ginagawa mo? Ito ang driver ni pamilyang Xia. Si Qin Yuan? Kilala mo ba siya? Ako. Huwag mong sabihing hindi mo siya kilala. Kailangan ko pa bang tulungan kang malaman ang katotohanan? Lolo, nagkamali. Nagkamali po ako. Lolo, patawad po. Nagkamali ako. Ginagamit mo ang drama mo para lang pagbintangan si Kiao Nuan? O talagang gusto mo lang siyang tapusin? Gusto ko lang po talagang bawiin si Kiao Nuan. Napakabuti sa'yo ni Kiao Nuan. Sa tuwing nagkakasakit ka, siya ang laging nag-aalaga sa'yo. Nang ikaw ay kinuha ng mga masasamang tao. Itiningal ni Nuan Wan ang sariling buhay para lang iligtas ka. Tapos sasabihin mong sasaktan ka niya, ikayayaman ko ang ginagawa mong iyan. Lolo po. Patawad po, nagkamali po ako, Lolo. Dahil mahilig ka namang lumuhod, manatili kang nakaluhod dito sa buong magdamag. Nuan, kasalanan ko ito kayo pamilyang Gu kaya pasensya na. Noong una pa lang, hindi na talaga kita dapat hinayaang makipag-engage kay Yuan. Lolo, wala po sa akin iyon. Si Chen. Ituring mong mabuti si Nuan Wan. Pa, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Nuan Wan. O sige, Nuan, ngayong araw, ikaw at si Chen ay dito na muna tumuloy. Uutusan ko si Aling Zhang na ayusin ang kwarto para sa inyong dalawa. Sige po, Lolo. Lolo, sabi niyo po ay aayusin ang mga kwarto. Pero bakit iisang kwarto lang ang inayos? Paano ako makakatulog nito? Nuan, mauna ka na munang maligo? O sige. Ano bang gagawin ko nito mamaya? Mrs. Gu, isang oras ka na riyan sa loob. Kapag nagbabad ka pa, baka mahilo ka at mawalan ng malay dahil sa kulang sa hangin. Hindi pa ako tapos. Natatakot ka bang lumabas, Mrs. Gu? Sinoong natatakot? Sige, bibigyan kita ng 3 segundo. Kapag hindi ka pa lumabas, papasukin na kita riyan. 3, 2, 1. Ngayon si Lolo ay hinding-hindi naniniwala sa mga sinasabi ko, si Kiao Nuan na lang ang tanging pinaniniwalaan niya. Masyadong matalino ang mga galaw ni Kiao Nuan. Kahit si Elderly Master Gu ay naloko rin niya. Yi, tatanungin kita, Sige, ikaw ba talaga ang tao na nagligtas sa akin noon? Kuya Yuan, pinagdududahan mo ba ako? Kung gayon, bakit sinabi ni Lolo na si Kiao Nuan daw ang nagligtas sa akin? Kuya Yuan, dahil ito sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, natatakot ako na agawin ka sa akin ni Kiao Nuan, kaya ako nagawa ang... Ibig sabihin, noong nasa ospital, si Kiao Nuan din ba ang nag-alaga sa akin? Sinong nagsabi sa'yo? Si Kiao Nuan ba? Bakit kailangan mong magsinungaling? Kuya Yuan, dahil lang iyon sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Tumahimik ka. Kuya Yuan, Pasok.
President Gu, gusto po kayong makita ng anak ni Xia Group na si Miss Xia. Ayoko siyang makita. Sabi ni Miss Xia, gusto niyang makipag-usap sa inyo tungkol sa mga bagay-bagay kay Binibining Xiao. Papuntahin mo siya rito. Masusunod po. President Gu, Anong gusto mong sabihin sa akin tungkol kay Kiao Nuan? napanood mo ba ang diary na ibinigay ko sa iyo? Oo, napanood ko na. Ngayon, ano naman? President Gu, gusto ka lang gamitin ni Kiao Nuan. Ano naman ngayon? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Kahit patotoo na ginagamit lang ako ni Kiao Nuan, malugod ko itong tatanggapin. Ano ba ang nagustuhan niya kay Kiao Nuan? Bakit ang isang taong kasing husay niya ay magkakagusto kay Kiao Nuan? President Gu, alam ko ang totoo. Na kaya ka lang sumasama kay Kiao Nuan ay dahil lang sa Kiao Group. Pangako, basta pumayag kang makipagtulungan sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ninanais mo. Miss Xia, matuto kang rumespeto sa sarili mo. President Gu, nandito na po si Binibining Xiao. President Gu, Xia Yiyi, naghahanap ka ba ng gulo? President Gu, hindi ko sinasadya. Siya, Yiyi. Napakababaw naman ng mga paraan mo. Nadumihan ang damit ko, kunin mo ito at labhan. Siya, Yiyi, huwag ka nang magpanggap. Naniniwala ako kay si Chen, mataas ang standard niya at hinding-hindi ka niya papatulan. Anong ibig mong sabihin, Kiao Nuan? Si Chen, anong balak mong gawin? Assistant Lee, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Xia Group. Masusunod po. Kapag binawi ng Gu Group ang puhunan, ano na lang ang mangyayari sa Xia Group? President Gu, nagkamali ako. Pakiusap, wag po ninyong itigil ang ating pagtutulungan. President Gu, Tawagin mo rin ang 2 bodyguard dito sa itaas. May pumasok kasing langaw dito, paalisin sila. Opo, sir. ayaw ko, wag. President Gu, President Gu. Talipa pa ba itong opisina ni President Gu? Bakit kahit sino na lang ay nakakapasok, ha? Anong ginagawa mo? Mrs. Gu, pwede ko bang isiping nagseselos ka na? Selos? Bakit naman ako magseselos? Mrs. Gu, umamin ka na, baliw ka na sa akin. Sandali, bitawan mo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Kiao Nuan, pagsisisihan mo rin ito. Hello? Kuya Yuan? Nandito ako sa Gu Group? Nasasaktan ako? Isugod mo na ako sa ospital. Gu si Chen, bastos ka. Kiao Nuan, ikaw ang nauna sa ating dalawa at wala akong balak na pakawalan ka. Anong? Balak mong gawin? Hindi mo na ako matatakasan habang buhay. Gu, sa kape na iyan, sige, ituloy niyo lang po. Lagot na. Hindi ko na ito maipaliliwanag. Kasalanan mo ito. Ano naman ang gusto mong ipaliwanag? Siguradong iisipin nila na hindi ako kagalang-galang. Bakit ka tumatawa? Kung sino man ang maglakas loob na pagsismisan ka, tatanggalin ko siya sa trabaho. Baka naman si President Gu ay mahinhin lang tignan, nagbabait-baitan lang sa opisina, pero sa bahay ay tila mabangis na hayop. Hindi niyo alam, napakagaling mang-akit ni President Gu. Ang lagkit ng tingin niya kay ma'am na parang gusto na siyang ubusin sa isang pikit. Ito na ba talaga ang mga nababasa sa kwento ng mga supladong bilyonaryo na nagkakatotoo na? Pero kailangang aminin, bagay talaga sina President Gu at Ate Kiao Kiao. Gu si Chen. Kasalanan mo ito lahat. Ngayon ay hiyang-hiya na ako. Yiyi, aalis na muna ako dahil wala na tayong kailangang pag-usapan. Kuya Yuan, galit ka pa rin ba sa akin? Yiyi, sobrang laki ng tiwala ko sa'yo. Pero bakit mo nagawa ito? Mahal kita, Kuya Yuan, at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kahit pa kailanganin kong tulungan ka para makuha mula kay President Gu ang pagmamay-ari sa Kiao Nuan, gagawin ko iyon para sa iyo. Anong sinabi mo? Kuya Yuan, alam kong hindi ka pa rin matanggap ang pagkatalo mo. Magtiwala ka lang ulit sa akin ng isang beses. Siguradong magbabago ang tingin sa iyo ni Lolo at ang Kiao Nuan ay babalik din sa iyo. Totoo ba iyang sinasabi mo? Huwag na lang. Masyado yung delikado. Kuya Yuan, kailangang magsakripisyo para magtagumpay. Pwede bang magtiwala ka muna ulit sa akin? Yiyi! Ito na ang huling beses na magtitiwala ako sa'yo. Siguradong makukulong ako sa trabahong ito at baka ito na rin ang katapusan ko. Kakalabas mo lang ng kulungan. Bakit ka pa natatakot? Nangako ka sa akin
Nabibigyan mo ako ng 2 milyong dolyar para sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, sundan mo lang ang plano. Ililipat ko agad ang pera. Miss Xia, umaasa akong marunong kang tumupad sa pangako. Dahil kung hindi, idadamay kita sa kaso. Hawak ko ang pamilya mo, kaya pinapayuhan kitang sumunod na lang sa gusto ko. Sinasabi ko sa iyo, bakit mo ba kailangang galitin si President Gu nang wala namang dahilan? Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Nawalan ang Xia Group ng 200 milyong dolyar. Kalalabas lang ni Yi sa ospital? Gusto mo ba siyang tapusin sa bugbog? Papa, bakit unfair? Kung kayang mahalin si Kiao Nuan ni President Gu, bakit ako hindi? Sumunod ka sa akin bukas at humingi ka ng tawad kay President Gu. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Si Chen, may sumusunod sa akin. Bakit ka nandito? Mag-ingat ka! Qin Yuan. Qin Yuan. Nuan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dali na natin siya sa ospital. Si Chen, kumusta na si Yuan? Nasa operasyon pa po. Hindi naman malalim ang sugat. Kaya dapat maging okay na siya. Bakit may biglang sumugod at nanakit? Anong nangyari? Nahuli ko na po ang may gawa. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang totoo. Pagkatapos mong magtanong, dalhin mo na sa presinto. Sige po. Nuan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ito ay utang na loob sa'yo ni Yuan. Lolo, maraming salamat po. Si Chen, salamat sa pagligtas mo sa akin ngayong araw. Nuan? Magpapadala ako bukas ng taong palihim na magbabantay sa iyo ng 24 na oras. Kaya huwag ka nang mag-alala. Sige, Nuan, ano ang iniisip mo? iniisip ko kung bakit ako niligtas ni Qin Yuan. Niligtas ka niya. Ibig sabihin ba ay natuwa ka? Hinding-hindi. Noong nakaraang buhay, siya at si Xia Yi ang mismong tumapos sa akin, paano ako matutuwa sa kanya? Kiao Nuan, hindi ko hahayaang maagaw ka ng kahit sino. Ano? Natatakot din ba ang isang President Gu? Parang wala ka yatang bilib sa sarili mo. Pagdating sa iyo, naglalaho lahat ng kumpiyansa ko sa sarili. President Gu, parusadong-parusado na yung lalaki sa amin, umamin din siya sa wakas. Sino ang nasa likod nito? Kiao Nuan, Bakit mo ako iniligtas? takot talaga akong masaktan ka. Kiao Nuan, mahalaga ka talaga sa akin. Qin Yuan. Ngayon ba ay nagpapanggap ka ng seryoso? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ang insidenteng ito ay ikaw mismo ang nagplano para lang magkunwari kang tagapagligtas. Hindi totoo yan. Kung malalaman lang ni ate na ang aksidenteng naging sanhi ng kanyang kapansanan ay ikaw ang may gawa, ano kayang magiging reaksyon niya? Suwerte na lang niya dahil hindi siya nawala. Pero ang mawala ang bata sa sinapupunan niya ay isa ring mabuting bagay. Kung hindi lang ako nabigyan ng pangalawang buhay, siguro ay naloko mo na naman ako ngayon. Nuan, wala akong masamang balak, mahal talaga kita. Qin Yuan, lahat ng sasabihin mo ngayon ay hinding-hindi ko na paniniwalaan. Kiao Nuan? Kaya ba hindi ka naniniwala sa akin? Dahil may gusto ka na sa tito ko? Bakit nadamay si Chen? Hindi ba? Mula nang magkalapit kayo ng tito ko, naging napakalamig na ng turing mo sa akin. Sinasabi mong niloko kita. Pero hindi ba't niloloko mo rin ako? Qin Yuan, wag mo namang isipin na ako pa rin ang inosenteng batang babae na walang alam sa mundo. Qin Yuan, wag mong sabihin ganoon ka kawalang malay na isiping isa lang akong babaeng nakakulong sa aking mundo. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Malamang noong nakaraang ilang taon pa, ay magkasama na kayo ni Xia Yi. Nagsama kayong dalawa para lokohin ako, para lang tapusin ako, para makuha niyo ang mga ari-arian ni Kiao Group, tama ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Qin Yuan, sinabi ko na sa iyo dati pa, na alam ko ang lahat, kaya hindi mo na ako maloloko. Magtiwala ka naman sa akin, pwede ba? Paano ko naman magagawa ang ganyang bagay? Gusto mong magpanggap na biktima para bumalik ako, galingan mo naman ang pag-arte. Dapat ay mapunta ka man lang sa ICU, o kaya maglaho ka na lang talaga, dahil baka sakali, ay iyakan pa kita.
Kiao Nuan, nagbago ka na talaga. Ang inosenteng Kiao Nuan noon ay matagal mo nang tinapos. Qin Yuan, galit na lang ang nararamdaman ko para sa iyo. Kiao Nuan, tama ang hinala mo. Mga tao ni Xia Yiyi ang gumawa nito. Talagang nag-aksaya ng pera si Qin Yuan, kung nabaon pa ng kaunti ang kutsilyong iyon, baka wala na siya ngayon. Pwede ko nang ipakulong si Xia Yiyi ngayon. Ipakulong? Masyado pang madali iyan para kina Xia Yiyi at Qin Yuan. Kung ganoon, anong gusto mong gawin? Tuloy. President Gu, narito na po sina Jinong Xia, kasama sina Ginang at Miss Xia. Papasukin mo sila. Opo. Uy, Kiao Nuan, bakit ka narito? Bakit? Gulat ka ba na nandito ako? Nuan, bakit ka narito? Nagulat ka ba na nandito ako? Lumabas ka muna saglit. May mahalaga kaming pag-uusapan ni President Gu. Mrs. Xia, pumunta ka ba rito ngayong araw para lang hiyain ang aking Mrs. Gu? President Gu, kamag-anak ako ni Kiao Nuan. Ako ay... Mrs. Gu, mayroon ka bang kamag-anak na kasing bastos nito? Wala po. Kiao Nuan, ikaw. Feng Jiao, bakit ganyan ka makipag-usap kay Mrs. Gu? Humingi ka ng tawad. Pasensya na po, Mrs. Gu. Ginoong Xia, nakadalaw kayo. Anong atin? President Gu, nabalitaan ko po na binastos kayo ni Yiyi noong nakaraan. Kaya naman ngayong araw, kami ay isinama si Yiyi para humingi ng tawad sa inyo. Kung hihingi kayo ng tawad, dapat ay ipakita nyo ang tamang asal. Hindi ba, Ginoong Xia? President Gu, pasensya na po. Iyon lang ba? Umalis na lang kayo. Importante ang oras ko, Ginong Xia. Yiyi, lumuhod ka. Pero pa, Sinabing lumuhod ka. President Gu, nagkamali po ako. Ang aking Mrs. Gu ang binastos mo. Hindi ba dapat ay sa kanya ka humingi ng tawad? President Gu, bakit mo ba kailangang maging ganito kahigpit sa amin? Umalis na lang kayo. Ang paumanhing hindi tapat ay hindi namin tatanggapin. Mrs. Gu, patawad po. Sana ay mapatawad mo ako. Mrs. Gu, mali po ako. Patawarin niyo po ako. Xia Yiyi, lagi mo na lang akong binabastos. Sapat na ba ang pagluhod? Ano pa ba ang gusto mong mangyari, Kiao Nuan? Si Chen, hindi ko gusto ang paraan niya ng pakikipag-usap. Sampalin ang bibig. Kiao Nuan, walang hiya ka. Huwag kang masyadong mayabang, okay? Sobra ang pagpapalayaw sa iyo ng nanay mo. Wala kang modo kung magsalita. President Gu, bata pa po si Yiyi. Patawarin niyo na po sana siya. Mrs. Xia, tila maling tao na naman ang nakikiusap sa inyo. Nuan-nuan, alang-alang sa pagiging magpinsan niyo ni Yiyi. Pakawalan mo na siya, pwede ba? Kiao Feng Jiao, sinabi ni President Gu, dapat seryoso ang hitsura mo kapag humihingi ng paumanhin. Sumusobra na ito. Ako ang tita mo. Ibig mo bang sabihin ay dapat akong lumuhod sa iyo? Isipin mo na lang na lumuluhod ka sa mga magulang ko. Ma, Nagsusumamo ako sa iyo. Maawa ka na kay Yiyi. Si Chen, may isa pang tao rito ang hindi pa lumuluhod. Kiao Nuan, huwag kang sumobra. Paano mo nagagawang paluhurin ang tatay ko sa harap mo? Oh, Mrs. Gu, pagpasensyahan niyo po ang pagkukulang ko sa pagdisiplina. Umaasa po ako na mapapatawad niyo ako. Si Ginoong Xia ay dati nang mapagmataas. Akala ko ay pipiliin niyo pang mawala kaysa ang lumuhod sa harapan ko. Pasensya na, Mrs. Gu. Basta't mawala ang galit niyo, gagawin ko ang lahat. Hindi sapat ang lumuhod. Isubsob ang ulo sa lupa. Kiao Nuan, huwag ka masyadong mapang-api. Bakit? Parang ayaw ata ni Ginoong Xia. Bakit Ginoong Xia parang ayaw mo yata? Heh, Mrs. Gu, parusahan mo man ako. Patawarin mo ako. Naku naman, Papa. Nay, tay, ipaghihiganti ko kayo. natanggap na namin ang katapatan ni Ginoong Xia, ngunit may pagpupulong pa akong dapat puntahan, kaya maaari na kayong umalis. Teka po, kung ganoon, President Gu, ang pakikipagtulungan niyo po ba sa Xia Group ay magpapatuloy pa rin? Ginoong Xia, pag-iisipan ko muna ng 2 araw bago magdesisyon. President Gu, anong ibig sabihin nito? Masyadong mapagkimkim ng sama ng loob ang aking Mrs. Gu. Hihintayin ko munang tuluyan siyang kumalma bago tayo muling mag-usap. Sige po, sige. Umaasa ako, President Gu. Natutupad po kayo sa usapan. Tayo na. Nuan-nuan, bakit mo ginawa? Premyo iyon. Isang halik lang? Huwag masyadong sakim, President Gu. Ayaw magbigay ni Mrs. Gu, kaya ako na lang ang kukuha. Si Chen, mukhang mahal na talaga kita. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi ka ba dapat magalit? Dahil dati ay tila hindi pa kita gusto, siguro nga ay ginagamit lang kita. Isang karangalan para sa akin na gamitin ni Mrs. Gu. Si Chen, kailan mo pa ako nagsimulang magustuhan? Tungkol diyan.
Chen, kailan mo pa po ako nagsimulang gustuhin? Tungkol dyan, Nahanap niyo ba? Hindi po. Napakagaling umiwas ni Young Master Gu. Siguradong nakatakas na yon. Buwisit, ano na lang ang sasabihin natin kay boss? ubo, ubo, ubo. Sandali. Ayos ka lang ba? Siya yun. Ubo, ubo. Uy, gising ka na? Kiao Nuan, niligtas mo ako. Paano mo ako nakilala? Ako si Gu Chen. Tiyo ka ni Yuan. Oo. Nanghihina pa ang katawan mo. Tatawagan ko si Pamilyang Gu para sunduin ka. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang mangyayaring masama sa iyo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mangyayaring masama sa iyo. Kiao Nuan, ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ko. Ikaw ang taong handa kong protektahan habang buhay. Hindi ko na nga naaalala ang pangyayaring iyon. Nuan Nuan, hindi na mahalaga ang nakaraan. Ngayon ba ay mapagkakatiwalaan mo na ang puso ko? Si Chen, nasaktan na ako noon sa pag-ibig. Akala ko hindi na ako muling magmamahal pa ng kahit sino. Pero, dumating ka. At bigla ka na lang pumasok sa buhay ko. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula. Ngunit unti-unti na pala akong nagiging depende sa iyo. Nuan Nuan, maaari kang dumepende sa akin habang buhay. Si Chen, talaga bang wala kang pakialam sa nakaraan ko? Alam kong minahal mo noon si Qin Yuan. Pero anong paki ko doon? Hindi ako interesado sa nakaraan mo. Salamat si Chen. Nuan Nuan, ang mga sugat mo, ako ang gagamot sa mga iyon. Kahit patalikuran ka ng buong mundo, ako si Gu Chen, hinding-hindi gagawa niyon. Si Chen, handa akong maniwala sa iyo. Nuan Nuan, may pupuntahan tayo. Saan naman? Pa, sobrang talamak na ni Kiao Nuan. Wala na ba tayong gagawin? At hahayaan na lang natin siyang apihin tayo? Ngayong protektado si Kiao Nuan ni President Gu, anong magagawa natin? Hindi ko maintindihan kung ano ang nagustuhan ng President Gu na iyan kay Kiao Nuan. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ni President Gu kay Kiao Nuan. Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Sige nga, pakitang gilas ka para protektahan ka rin ni President Gu si Qin Yuan ay isang basura. Kapag nakita niya si President Gu, para siyang dagang nakakita ng pusa na wala siyang ibang magagawa kundi ang umiwas at magtago. Hala, akala mo ba ayaw ko? Si President Gu ang una kong gustong akitin, pero wala akong magawa dahil hindi siya nahuhulog sa bitag ko. Madali lang utuin si Qin Yuan. Isang pitik lang ay kuha ko na siya agad. Napansin ko, parang nagbago ba si Kiao Nuan? Sa tingin mo, si Kiao Nuan kaya ay may alam na tungkol sa mga ginawa natin sa mga magulang niya? Paano naman niya malalaman iyon? Noong panahong pinagbayad natin ang mga magulang niya, naging malinis at perpekto ang ginawa natin. Ang tanging nakakaalam ng totoo na si Nani Zeng ay nasa ibang bansa na ngayon. Kung ganoon, bakit ang trato niya sa atin ay nagbago ng ganyan kalaki? Mula nang mawala ang mga magulang ni Kiao Nuan, ay lagi mo na siyang pinahihirapan. Sa tingin mo ba hindi magtatanim ng galit si Kiao Nuan sa iyo? Sandali, ano ang ibig mong sabihin? Sinisi mo ba ako ngayon? Hindi naman kita sinisisi, pero ngayong kinalaban natin si Kiao Nuan, hindi tayo hahayaan ni President Gu na makalampas ng ganoon lang. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Yiyi, gusto mo ba talaga si Qin Yuan? Hindi ko po alam. Dahil kung kayang gustuhin ni President Gu si Kiao Nuan, at hindi ka naman pahuhuli kay Kiao Nuan, siguradong kaya mo ring paibigin si President Gu sa iyo. Papa, ibig niyo po bang sabihin ay makipaghiwalay ako kay Kuya Yuyan? Anong mapapala mo kung magpapakasal ka sa basurang si Qin Yuan? Mula sa mga ari-arian ni Gu Group, magkano lang ba ang makukuha niya? Pero ang mapansin ako ni Gu Chen ay sadyang napakahirap mangyari. Dahil sa huli kong pag-akit sa kanya ay mas lalo lang siyang nagalit sa akin, di ba? Hay, Yiyi. Ibig sabihin ay mali ang paraang ginamit mo. Kapag sumunod ka sa mga sasabihin ko, si President Gu ay unti-unting mai-inlove sa'yo. Talaga po, Papa? Oo naman. Dalhin kita sa isang lugar. Saan? Nuan Nuan, handa ka na ba? Oo. Gu Chen, anong ginagawa mo? Buksan mo ang compartment at malalaman mo. Kiao Nuan, kahit pumayag ka ng pakasalan ako simula pa lang, hindi pa ako formal na nakakapag-propose sa iyo.
Kiao Nuan, handa ka pa rin bang maging asawa ko? Ikaw, paano mo nalaman na pangarap kong magkaroon ng proposal sa trunk ng kotse? Mula sa diary ni Mrs. Gu. Sabi mo dati hindi mo sisilipin ang diary na iyon. Gusto lang naman kitang mas makilala pa. Isinulat ko dati sa diary ko na pangarap ko ang proposal sa compartment. Hindi ko inaakalang matutupad ito ni Gu si Chen. Mrs. Gu, galit ka ba? Oo, galit ako. Inuutusan kita, samahan mo ako habang buhay. At suyuin ako sa buong buhay mo. Masusunod po, mahal kong Nuan. Gu si Chen, masyadong masaya ang pakiramdam ko ngayon. Medyo natatakot na baka panaginip lang ito. At paggising ko, wala ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Ako, Nuan. Nuan, anong nangyari sa'yo? normal na morning sickness lang ito. Ang anak ko sa nakaraang buhay ay ligtas na sa buhay na ito. Nuan, bakit hindi ka nagsasalita? Huwag mo akong takutin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Baka may nakain lang ako na hindi maganda. Gu si Chen, anong ginagawa mo? Pupunta tayo sa ospital. Hindi na kailangang pumunta doon. Maliit na bagay lang ito. Paano magiging maliit na bagay ang kahit anong tungkol sa'yo? Tara na. Binibining Kiao, kumpirmadong nagdadalang tao po kayo at malusog po ang bata. Mag-ingat sa pagkain at panatilihing mainit ang katawan at bumalik po kayo sa susunod na buwan para sa check-up. Sige po. Salamat po, Doktor. Buti na lang at nakalusot ako kay Gu si Chen. Kung sinamahan niya ako rito sa ospital, hindi ba't mabubuko na ako? Kiao Nuan. May kailangan ka ba? Kiao Nuan. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Nakikialam ka ba sa buhay ko? Bakit? Hindi pa ba sapat ang pagluhod mo noong huli? Bakit wala rito si President Gu? Hindi ba siya sumama sa iyo? Bakit wala rito si President Gu? Hindi ba siya sumama sa iyo? Sa tingin ko ay wala akong kailangang iulat sa iyo. Uy, President Gu. Tila may sakit si Cousin, alam mo ba? Dahil itinatago ito ni Kiao Nuan kay Gu si Chen, siguradong walang magandang mangyayari. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para pag-awayin sina Kiao Nuan at Gu si Chen. Akala ko kasi ay ayaw na akong makita ni President Gu. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin sa isang pagkakataon lang. President Gu, alam mo bang pumunta sa ospital si Cousin? Tila meron siyang ginawang pagsusuri at may nakita pa akong papel sa loob ng bag niya. Tapos? President Gu, hindi ka ba nagtataka kung ano ang ginawa niya sa ospital? Magsalita ka ng maayos, huwag kang masyadong lumapit sa akin. Allergic ako sa balahibo ng aso. Minumura ba ako ni Gu si Chen at tinatawag na aso? President Gu, handa akong tulungan ka. Kung kailangan mo, maaari kong bantayan ang bawat kilos ni Cousin para sa iyo. Ano ang pakay mo? Ano naman ang magiging pakay ko? Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo ni Cousin. Nuan, dumaan dito si Xia Yiyi kanina. Alam ko. Nakita ko siya noong paalis ako, pero hindi niya ako napansin. Nuan, hindi ka ba nagtataka kung ano ang sinabi niya sa akin? Sir Gu, ano na naman ba ang sinabi sa inyo ng pakialamera kong pinsan? Sabi niya, pumunta ka raw sa ospital kahapon, kaya itatanong ko, anong ginawa mo doon? Si Chen, handa ka bang maniwala sa akin? Paniniwalaan ko ang kahit anong sabihin mo. Hindi pa ito ang tamang panahon, hindi ko pa ito kayang sabihin. Kapag nasa tamang oras na ang lahat, kusang sasabihin ko rin sa iyo. Sige, kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Nagpunta rito si Xia Yiyi, paniguradong may masama siyang balak. Bakit mo pa siya pinatuloy? Alam ko, gusto ko lang malaman kung ano ang layunin niya. Ngayong nalinawan na ako, gusto niya lang tayong pag-awayin. Bakit hindi na lang natin sakyan ang mga plano niya? Ang ibig mong sabihin ay makisakay ako sa drama niya? Boss Gu, hindi ba parang masaya iyon? Mukha ngang masaya. Kiao Nuan, mataas ang singil ko sa pag-arte. Paano mo balak magbayad? Ganun na lang ba? Magkano pa ba ang gusto mo, Boss Gu? Kiao Nuan, kailan mo ito maihahanda? Si Chen, ako. Kiao Nuan, huwag mo akong paghintayin ng matagal. Baka may mangyaring hindi inaasahan. Si Chen, huwag. Kapag nagpatuloy pa ito, talagang kukunin na ni Gu si Chen ang lahat sa akin.
Si Chen, bigyan mo pa ako ng konting oras, sige na po. Sige, pinapangako ko sa iyo. Salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Natatakot ako na balang araw ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Xia Yi, muntik na akong mawala. Ganoon na lang ang tiwala ko sa iyo, pero ganito ang ginagawa mo sa akin. Ginigamit mo lang ba ako? Kuya Yuan, siguradong galit pa rin sa iyo si Cousin, kaya hindi siya naniniwala sa iyo. Anong magagawa ko? Muntik na talaga akong masaktan ng malala. Alam ko, nag-aalala rin ako para kay Kuya Yuan, pero Ikaw? wala rin akong magawa. Cousin, President Gu. President Gu, Xia Yi, bakit parang napakalapit niyo sa isa't isa? nagkamali ako sa nangyari noong nakaraan. Patawarin mo na ako, Cousin, maaari ba? Patawarin ka? At bakit naman? Cousin, sabay tayong lumaki. Wala na ba talaga tayong pinagsamahan? Mali ako noong nakaraang beses, pero ginawa ko lang iyon dahil Sobrang nag-aalala lang ako sa iyo. Cousin, kamusta na pala ang lagay mo ngayon? Huwag kang mag-alala, hindi pa ako mawawala. Cousin, sobrang nag-aalala sa iyo si President Gu. At ang tungkol sa pagkaka-ospital mo, hindi mo man lang sinabi sa kaniya, sigurado kapag nalaman niya, ay labis siyang masasaktan, hindi ba? Nuan-nuan? Pumunta ka nga ba talaga sa ospital? Opo, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Hindi ba't sinabihan na kita na dapat sabihin mo sa akin ang lahat ng bagay? Pero wala naman talagang naging problema. Cousin, talagang nag-aalala si President Gu para sa iyo. Xia Yi, may karapatan ka bang sumali sa usapan dito? Cousin, hindi ganoon ang ibig kong sabihin, huwag kang magalit. Tatahimik na po ako. Kiao Nuan, huwag mong sisihin si Xia Yi. Tama ang sinabi ni Xia Yi na talagang nag-aalala ako sa iyo. Pati ba naman ikaw ay kinakampihan si Xia Yi? Xia Yi? Bakit bigla kayatang nagpapakitang gilas para kay Tito? Tiyo mo si President Gu, at nakatatanda rin siya sa akin, kaya dapat lang na maging maasikaso ako sa kanya. Sa pagkakakilala ko sa iyo, ano na naman ang binabalak mo? Kuya Yuan, alam mo naman, nakalimutan mo na ba ang plano natin? Kailan pa nagtagumpay ang mga plano mo? Naniwala ako sa iyo noon pero hindi na ngayon. Kuya Yuan, bakit mo ba ako ginaganito? Huwag kang magpanggap na inosente. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sa pagharap kay Kiao Nuan, aminadong nabigo ako minsan, pero Kuya Yuan, sana ay matulungan mo ako. Dahil kapag nagtagumpay tayo sa pagkakataong ito, maaari mong mabawi sa kaniya si Kiao Nuan. Si Chen, napaka-awkward ng acting mo. Mrs. Gu, hindi madali para sa akin na sumang-ayon kay Xia Yi, pero ginawa ko ito para sa iyo. Nagawan mo pa ng paraan na saktan ang damdamin ni President Gu. Si Chen, bakit mo ba ipinagtatanggol si Xia Yi? Alam mo naman, nagalit ako kay Xia Yi. Kiao Nuan, ayaw ko na may inililihim ka sa akin. President Gu, hindi mo ba nararamdaman na masyado ka ng diktador? Ibig bang sabihin na lahat ng gagawin ko ay kailangan ko pang idetalye at i-report sa inyo po? Oo. Xia Yi, ano ang ginagawa mo? Xia Yi, para kang magnanakaw kung kumilos, ah? Cousin, nagkakamali po kayo. Gusto ko lang namang... Xia Yi, itigil mo na ang pag-arte mo. Kuya Yuan, hindi po iyon totoo. Lahat po ito ay kasalanan ko. Dahil sa akin ay nagkaroon sina President Gu at Cousin ng matinding alitan. Kiao Nuan, si Xia Yi ay... Tama na. Ayoko nang makinig sa inyong dalawa. Wala na kayong dapat sabihin. President Gu, hindi po ba ninyo siya hahabulin? Hindi na kailangan? Hindi dapat sinusunod ang luho ng babae. President Gu, simula bata pa si Cousin ay sadyang makasarili na siya, kaya huwag na po kayong magalit sa kanya. Nuan-nuan, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ayokong makinig. Nuan-nuan, iyong nagdaang pagtatangkang manakit noon ay binalak talaga ni Xia Yi. Tama ang hinala mo. Gusto niyang magkunwari akong tagapagligtas para lang maantig ang puso mo. Qin Yuan, hindi mo ba naisip na ang mga sinasabi mo ngayon ay huli na ang lahat? Nuan-nuan, nagkamali ako dahil naniwala ako kay Xia Yi noon. Pagsisihan ko na ang lahat. Maaari mo ba akong patawarin? Pangako na hindi ko na uli paniniwalaan ang babaeng iyon. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Paano kung sabihin ko sa iyo? Natutulungan kita para maparusahan si Xia Yi? Qin Yuan, seryoso ka ba talaga?
Nuan, mali ako sa mga panlilinlang ko sa iyo noon, pero natauhan na ako. At ikaw ang pinakamamahal ko. Dahil sa kasalanan ni Xia Yi, kung hindi siya nagpanggap na siya ang nagligtas sa akin noon, hindi sana mangyayari ito. Qin Yuan, alam mo ba kung gaano kasakit nung sinaktan mo ako? Nuan, hindi na ito mauulit. Anong ginagawa niyo? Kiao Nuan, bakit mo nagagawa ang mga bagay na makakasama para kay President Gu? Kiao Nuan, magpaliwanag ka. Dahil magkasama kayong dumating ni Xia Yi, ano pang dapat kong ipaliwanag? Kiao Nuan, huwag mong kakalimutan na ikaw ang mapapangasawa ko ngayon. Ganoon ba, President Gu? Parang ikaw yata ang nakalimot. Dahil kung hindi sana magkasama si President Gu at si Xia Yi. Cousin, nagkakamali ka. Isinama ko si President Gu dito para humingi ng tawad sa iyo. Mahalaga ka kay President Gu. Masasaktan si President Gu sa mga sinasabi mo. Kiao Nuan, bibigyan kita ng huling pagkakataon, paalisin mo na si Qin Yuan. Tito, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan si Kiao Nuan? Kiao Nuan. Si President Gu dapat ang umalis. Ayoko na kayong makita. Kiao Nuan, alam mo ba ang sinasabi mo ngayon? President Gu, maaari ka ng lumisan. Kiao Nuan, Kung may aalis man, dapat ay si President Gu. Ayoko na kasing makita pa ang mukha mo. Kiao Nuan, alam mo ba ang sinasabi mo ngayon? President Gu, pakiusap, lumabas ka na. Ay, cousin, mukhang may bumabagabag sa'yo ah. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para humingi ng paumanhin para kay President Gu. Hindi na kailangan. Mangyaring umalis ka na. Hay naku, cousin. Akala ko ba mahal na mahal ka ni President Gu? Tingnan mo, kahit siya ay hindi naniniwala sa iyo. Binibining Xiao, ito po ang alay na pambawi ni President Gu para sa inyo. Sabi po niya, hindi po dapat siya nagalit sa inyo. Pakisabi na lang po kay President Gu na hindi ko kailangan ang kanyang paumanhin. Binibining Kiao? Lumayas ka. Binibining Kiao. Binibining Kiao. Cousin, sa sobrang arte mo, mawawala sa iyo si President Gu. Xia Yi, bakit ang hilig mong makialam? Masyado kang pakialamera. Naku, cousin. Sino naman kaya ang tinetext ni cousin? Wala kang pakialam. Tiyak na matutuwa si Papa kapag nalaman niya ito. Bakit ako nandito? Oo nga pala. Pupunta ako sa 405 para tignan ang sitwasyon para kay President Gu. Ikaw ba yan? President Gu. Xia Yi. Walang hiya ka. May natanggap akong text. Pinapapunta ako rito sa 8505 para raw manood ng magandang palabas. Hindi ko akalain, Xia Yi, na may gana ka pang pagtaksilan ako. Sino ka? Bakit ka nandito? Nasaan si President Gu? Hindi ko po alam. President Gu? Gusto mo bang sumiping sa kama ng tito ko? Hindi totoo yan, Kuya Yuan. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Hindi mo alam? Nasa kama ka na nga ng ibang lalaki, tapos sasabihin mong hindi mo alam. Kuya Yuan,
Kailangang maniwala ka sa akin. Siguradong may naninira lang sa akin. Siya Yiyi, kaya naman pala nitong mga nakaraan. Napakatamlay mo sa akin. Haze, napakaamo mo sa tito ko. Matagal mo na itong pinaplano, di ba? Gusto mong palitan si Kiao Nuan para maging tita ko? Yuan, ang pagmamahal ko sa'yo, hindi mo ba talaga naiintindihan? Lahat ay pwedeng pagdudahan ako, pero hindi ikaw. Dahil totoo ang pag-ibig ko sa'yo. Ayusin mo ang pananamit mo. Nasasaktan ang mga mata ko sa itsura mo. Qin Yuan, ano bang ibig mong sabihin? Naintindihan ko na ang lahat. Hinding-hindi mo naman pala ako minahal. Ang gusto mo lang ay ang pagiging pangalawang anak ko sa pamilyang Gu, hindi ba? Hindi totoo iyan, Kuya Yuan. Hindi ganoon ang iniisip mo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, please. Walang hiya ka. Ayoko nang marinig ang anumang paliwanag mo. Tinawag mo akong walang hiya? Anong karapatan mong sabihin iyan? Bakit? Hindi ba dapat? Mali ba ang sinabi ko? Mali ba? Eh ikaw? Bakit ka naman nandito sa hotel na ito? Noong nakaraang gabi, hindi ba't nandoon ka sa room 8404? Nahintay mo ba si Kiao Nuan? Paano mo nalaman? Plano mo ba ito? Tama ka. Ako nga ang nagplano nito. Qin Yuan, sabi mo ay hindi kita kailanman minahal. Pero ikaw, minahal mo ba talaga ako? Pareho lang tayong dalawa. Anong karapatan mong husgahan ako? Ang makasama ka sa buhay na ito ang pinakapinagsisihan kong bagay. Pagsisisi? Qin Yuan, mula pa noong umpisa, napakasarili mo ng tao para makuha ang mana ni Pamilyang Kiao. Nagawa mong pagplanuhan para tapusin si Kiao Nuan. Talagang napakasama ng loob mo. Napakasama mong tao, wala kang puso. Ayoko na nang marinig pa ang mga sasabihin mo. Ibang klase, ito pala ang sinasabi nilang pag-aaway ng mga hayop. Kiao Nuan, ang mga nangyari ngayong araw, ikaw ang nagplano ng lahat, di ba? Anong sinasabi mo? Wala akong alam. Pagbabayarin kita. Ano yan? Ano yan? Qin Yuan, talagang pinoprotektahan mo siya? Kung hindi siya ang poprotektahan ko, sino? Ikaw? Qin Yuan, matapos ang lahat ng pagsunod ko sa iyo noon, nagagawa mo ito sa akin ng dahil sa kanya. Manahimik ka. Qin Yuan, galit na galit ako. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ko agad nakita ang mapagpanggap mong pagkatao. Umalis ka na. Ayaw ko na kayong makita. Nuan-nuan, tara na. Hayaang nating magwala ang baliw na iyan dito. Mauna ka na. May sasabihin pa ako kay Xia Yiyi. Sige. Kumusta na, Xia Yiyi? Masama ba sa pakiramdam ang maisahan? Sabi ko na nga ba, ikaw ang may gawa nito. Walang hiya ka. Nagkukunwari ka pa kanina na wala kang alam. Xia Yiyi, huwag ka namang masyadong bata para maniwala na ang mga laro mo ay kayang sirain ang pagsasama namin ni Gu Zichen. Nagpapanggap lang kayo? Pinagbigyan lang kita sa drama mo. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa akin? Kiao Nuan, bakit napakasama ng loob mo? Bakit ang lupit mo? Malupit? Xia Yiyi, kumpara sa iyong mga maruming balak at kalupitan, wala pa ring binatbat itong ginagawa ni Kiao Nuan, hindi ba? Ano ang balak mo? Ganti lang ito sa iyo. Hindi ba't ganito mo ako pinagkanulo noon, upang may mangyari sa amin ng kung sino? Mas masuwerte lang ako sa iyo dahil sa kwarto ni President Gu ako napunta. Huwag kang magmadali, Xia Yiyi, dahil marami ka pang pagbabayaran. Hindi lang ikaw, pati sina Xia Honghai at Kiao Fengjiao ay walang takas sa akin. Lolo, tikman niyo po ang luto ko. Nuan-nuan, anong meron ngayon? At parang ang saya-saya mo? Sa bawat araw na kasama ko kayo, Lolo, ay palaging magandang araw. Naku, ha. Itong ating sinuan-nuan, napakatamis talagang magsalita. Ha. Amo, narito na si Batang Master Yuyan. Nakakasira ng araw. Anong ginagawa niya rito? Kailangan ko po ba siyang paalisin? Wag na, papasukin siya. Opo. Lolo. Bakit ka na parito? Lolo? Ako po. May hihilingin lang sana ako sa inyo. Ano iyon? Sabihin mo. Si Kiao Nuan po ay dating fiancé ko. Hindi ko siya pinahalagahan noon. Ngunit nagsisisi na po ako ngayon. Gusto ko pong makipagkumpetensya ng patas sa aking tito. Ano ang laban mong makipagkumpetensya sa akin?
Gusto kong makipagkompetensya ng patas kay Tito. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makipaglaban sa akin ng patas? Qin Yuan, si Kiao Nuan, sa tingin mo ba ay tao siyang kukunin mo lang kung kailan mo gusto at itatapon lang kung kailan mo naisin? Lolo, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, talagang pahahalagahan ko po si Kiao Nuan. Ibibigay ko sa'yo? Qin Yuan, iniisip ko na maagang nawala ang mga magulang mo kaya matagal kong pinagpasensyahan ang mga pagkakamali mo. Dahil sa'yo ang pamilya-pamilyang Gu ay nagkaroon na ng malaking kasalanan kay Kiao Nuan tapos ay hihimukin at iinsultuhin mo pa siya. Papa, wag po kayong masyadong magalit. Eksaktong nandito si Qin Yuan ngayon. May gusto po akong iparinig sa inyo. Magsisisi? Qin Yuan, simulat sa pool, napakamakasarili mong tao. Para lang makuha ang mana ni pamilyang Kiao. Nagawa mong magbalak na saktan si Kiao Nuan. Ang puso mo ay parang salason ng alakdan. Napakasama mong tao. Hindi ka makatao. Qin Yuan. Lolo, gawa lang ni Yi ang lahat ng yon. Hindi ko po gagawin ang mga bagay na yon. Simula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang Gu. Ang pamilyang Gu ay walang anak o apo na katulad mo. Umalis ka na. Layas. Lolo, nakikiusap po ako. Huwag niyo akong itaboy. Ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lang ni Yi. Noan, kaming mga pamilyang Gu ay humihingi ng paumanhin sa'yo. Nagkamali ako noon nang payagan kitang makipagkasundo sa isang masamang tao. Mas lalo akong nagkasala sa mga magulang mo. Lolo, wag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko rin po inaasahan noon na ganitong klaseng tao pala si Qin Yuan. Qin Yuan, layas na? Huwag ka nang magpakita rito. Tito, totoong wala akong balak na saktan si Kiao Nuan. Qin Yuan, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang magkaroon ng apo na gaya mo. Ayaw ko na uli kitang makita. Ikaw, huwag ka nang magpapakita sa harapan ko. Umalis ka na. Layas. Papa, Lolo! Lolo! Papa, ayos lang po ba kayo, Papa? Ayos lang ba si Lolo? Ayos na siya? Uuwi na si Papa mula sa ospital mamaya. Mabuti naman kung ganoon. Nuan, kasalanan ko ito dahil hindi ako agad sumulpot sa harap mo, kaya hinayaan kitang magdusa ng husto. Hindi ko akalaing sasaktan ka ni Qin Yuan. Kung alam ko lang, dapat ay inagaw na kita sa kanya. Dapat ako nanatili lang na nagbabantay sa likuran mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Si Chen, simula noong nakasama kita, napanatag na ang loob ko sa lahat ng bagay. President Gu, maayos na ang lahat ng plano. Nahanap na po si Nani Zeng. Dalhin mo siya sa akin. Masusunod po. Kiao. Binibining Kiao. Nani Zeng, natatandaan mo pa pala ako. Akala mo ba kapag tumakas ka sa ibang bansa, ay magiging ligtas ka na sa lahat? Binibining Kiao. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Binibining Kiao, anong gagawin nyo sa akin? Nani Zeng, noong naging kasambahay ka namin, itinuring ka ni Mama na parang pamilya. Nilason mo si Papa. Dahilan para maaksidente sila sa sasakyan at mawala na sa daan. Natatandaan mo pa ba? Binibining Kiao, hindi ko po talaga alam ang sinasabi nyo. Paano ko naman po magagawa na saktan si senyor at senyora? Ayaw mong magsasabi ng totoo? Baliin ang isa niyang daliri para parusahan siya. Opo. Nani Zeng, kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, itatapon kita sa dagat para ipakain sa pating. Binibining Kiao, parang awa mo na. Huwag mo akong saktan. Aamin na ako. Aamin na. Magsalita ka. Lahat ng ito ay dahil inutusan ako ni Xia Honghai. Binigyan niya ako ng 3 milyong dolyar para sa gamot ng matandang Ginoo. Nilagyan ko iyon ng pampatulog. Nasaan ang ebidensya? Itinago ko pa ang record ng pagpapadala ng pera ni Xia Honghai, pati na ang mga recording ng tawag namin. Talaga? Natatakot din akong baka tapusin ako ni Xia Honghai, kaya itinago ko ang Panama sa kanya. Binibining Kiao, patawarin mo ako. Nagkamali ako, nakikiusap ako na palayain mo na ako. Huwag mo na akong saktan. Nasaan ang ebidensya? Nasa bahay ng anak ko. Assistant Lee, pumunta kayo sa bahay ni Nani Zeng. Tanungin niyo ng maigi ang anak niya kung nasaan ang itinagong ebidensya ni Nani Zeng laban kay Xia Honghai. Binibining Kiao, nagsalita na ako ng tapat, pakiusap, pakawalan mo na ako. Dalhin siya sa presinto. Binibining Kiao, pakiusap. Alam ko na ang mali ko. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Bigyan ka ng pagkakataon? Paano ang mga magulang ko? Sino ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay? Ilabas na siya. Salamat. Hindi maganda ang kape sa bata, di ba?
Aling Jiang, bumili ka ng gatas pagbalik mo. May natuklasan siya. Nuan-Nuan, anong nangyayari sa iyo? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos? Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Anong gagawin mo? Makinig ka, matulog ka muna sandali. Nuan-Nuan, nawala na si Yiyi? Gising ka na? Gaano ako katagal natulog? Mga 2 oras din? Oo nga pala. Tumawag kanina si Qiao Fengjiao. Ano ang sinabi niya? Wala na si Xia Yi. Nagpapanggap lang yan, di ba? Ibinaba ko na ang tawag. President Gu, Madam. Nandito po si Mrs. Xia. Papasukin mo siya. Mrs. Gu? Nagmamakaawa ako. Tulungan mo si Yiyi. Sinaktan niya ang sarili niya. Isinasalba pa siya sa ospital at kailangan niya ng salin ng dugo. Kailangan niya ng dugo. E di maghanap kayo ng doktor. Bakit mo ako hinahanap? Ang dugo mo lang ang kapareho ng uri ng dugo ni Yiyi. Pakiusap, Mrs. Gu. Magmamakaawa ako sa'yo. President Gu, ano ito? Buksan mo para makita mo. Ulat ng pagsusuri sa blood type. Ang dugo ni Qiao Nuan at Xia Yi ay hinding-hindi magkatugma. Sa loob ng maraming taon, pinag-blood transfusion mo si Qiao Nuan para kay Xia Yi. Ano ba talaga ang masamang balak mo? Ito? Hindi ko alam ang tungkol dito. Peke ang isang ito. Si Qiao Nuan ay Rh negative, samantalang si Xia Yi ay ordinaryong type O lang. Sigurado ako na sa blood bank ng bawat ospital, laging sapat ang supply ng type O, hindi ba? Sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang dugo ni Qiao Nuan para kumita ng maraming pera, tama ba? Qiao Fengjiao, kailangan mo nang magbayad. Si Chen, totoo ba ang sinasabi mo? Nuan-Nuan, palihim niyang ibinebenta ang dugo mo sa black market at sa loob ng maraming taon, malamang ay umabot na ito sa mahigit $1,000,000. Nitong mga nakaraang taon, buwan-buwan akong nagbibigay ng dugo kay Xia Yi, kung minsan ay 1 hanggang 2 beses sa isang buwan. Dahil sa matagal na pagbibigay ng dugo, nagkaroon ako ng anemia, at nahimatay pa ako noong bisperas ng entrance exam sa kolehiyo. Dahil sa pangyayaring iyon, nawala ang pagkakataon kong makapasok sa pangarap kong universidad. Qiao Fengjiao, kahit hindi ka pumunta rito ngayon, hahanapin pa rin kita. Ngayong nandito ka na, huwag mo nang subukang umalis. Mga tauhan, Ang walang hiyang Qiao Nuan na yan, paano siya naging ganito kagaling? Gusto ko siyang tapusin? Hay naku, ano pa bang magagawa natin? Mula nang kumapit si Qiao Nuan kay President Gu, wala na tayong sapat na lakas para labanan siya. Hahayaan na lang ba natin ito? Tingnan mo ang anak mo, niyurakan na ng ibang tao ang dangal niya. Paano na niya haharapin ang lahat? Paano na siya makakapag-asawa? Ma, pwede po bang huwag niyo nang banggitin yan? Gusto niyo po ba akong mawala na lang sa mundong ito? Yi, nag-aalala lang ako para sa iyo. Ayaw na sa akin ni Qin Yuan, at hindi ko rin makuha si President Gu. Ano pa bang silbi ng buhay ko? Mas mabuti pang wala na ako. Hoy, huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Ngayon din ay papupuntahin ko rito si Qiao Nuan para personal na tanungin sa kanya kung ano ba ang balak niya. Ikaw, paano mo siya dadalhin dito? Tiyahin niya ako. Kahit papaano ay matanda pa rin ako sa kanya. Gusto ko siyang makita. Hindi naman siguro siya tatanggi na makaharap ako. Kapag hindi ko nabigyan ng katarungan si Yiyi, hindi matahimik ang kalooban ko. Naku po, pa, hindi makontak ang cellphone ni Mama. Sabi ko na kanina sa kanya na huwag na niyang guluhin si Qiao Nuan, pero hindi siya nakinig. Ngayon heto na tayo, ano na ang gagawin natin? Yiyi, huwag kang masyadong mag-alala. Baka naubusan lang ng baterya ang cellphone ng mama mo. Huwag kang mag-alala, Xia Yi. May susunod ka pang pagdurusa. Hindi lang ikaw, maging sina Xia Honghai at Qiao Fengjiao, walang makakatakas sa akin. Hindi, siguradong nasa panganib si Mama. Pupunta ako ngayon para hanapin si Qiao Nuan. Xia Yi, saan mo balak pumunta? Qiao Nuan, saan mo tinago ang mama ko? Tinago? Maayos naman ang lahat. Bakit ko naman itatago ang isang taong humihinga pa? Huwag ka nang magmalinis. Sabi ni Mama pupunta siya sa'yo, at pagkatapos ay nawala na siya. May taong nawawala. Napakalaking katatawanan nito. Qiao Nuan, kapag may nangyaring masama sa mama ko,
Hindi kita patatahimikin. Miss Xia, ayusin mo ang pananalita mo kay Mrs. Gu. Mrs. Gu? Kiao Nuan, kung wala si President Gu, wala kang kwenta. Talaga ba? Mas mabuti pa rin ako kaysa sa iyo, na walang maasahang lalaki. Wala namang lalaki na gugustuhin pumatol sa isang babaeng mababa pa sa lupa ang tingin ng lahat. Kiao Nuan, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kayo ang dapat na rumespeto. Anong binabalak ninyo? Bahay ko ito. Kapag nagpumilit kayo, tatawag ako ng 911. Bahay mo? Uncle, kung hindi ako nagkakamali, ang titulo ng villa na ito ay pagmamay-ari ni Pamilyang Kiao, di ba? Uncle, buti na lang at pinaalalahanan mo ako. Kailan mo ba planong lumayas dito? Kiao Nuan, talaga bang itutulak mo kami sa alanganin? Alanganin? Kumpara sa mga maruruming sikretong gawain ni Uncle, masasabi kong napakabait ko na. Anong ibig mong sabihin? Lumayas kayo sa loob ng 3 araw, kung hindi ay may kalalagyan kayo. Nuan, nakikiusap ako na patawarin mo na ako, okay? Alam ko nang nagkamali ako. Umalis ka nga. Nakakairita ka sa mata. Nuan. Ikalawang Young Master Gu, utos ni President Gu. Huwag mo nang guluhin si Binibining Kiao. Qin Yuan, wala ka na ba kahit konting dignidad sa sarili? Wala kang pakialam. Yuan, kailangan nating mag-usap ng maayos. Xia Yiyi, wala akong sasabihin sa'yo. Umalis ka na agad sa harapan ko. Ayokong saktan ng isang babae. Alam mo ba yon? Ganoon na ba ang pagkamuhi mo sa akin ngayon? Masyado ka ng hamak. Nagmumukha kang basahan. Nadidiris ako kapag nakikita kita. Nanay ko, Xia Yiyi, ngayong nakita mo na si Kiao Fengjiao. Masaya ka ba? Kiao Nuan, anong gagawin mo? Siyempre, nandito ako para pagbayarin ka sa lahat. Kiao Nuan, naging pamilya tayo noon, kaya huwag kang gumawa ng masama. Xia Yiyi, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Kung mananalo ka, pakakawalan kita. Paano ang pustahan? Tawagan mo si Qin Yuan, at kung pumayag siyang iligtas ka, hayaan kitang makaalis. Masyado na akong kinasusuklaman ni Qin Yuan ngayon. Paano niya ako magagawang iligtas? Bakit? Sa tagal ng pinagsamahan niyo ni Qin Yuan, paano ka naman niya hahayaang mapahamak? Sige, tatawag ako. Nuan, handa mo na ba akong kausapin sa wakas? Si Kiao Nuan na lang ba talaga ang mahalaga sa kanya ngayon? Ako to, si Kuya Yuan. Xia Yi, bakit nasa iyo ang cellphone ni Nuan? Anong ginawa mo kay Nuan? Kuya Yuan, kinuha ako ni Kiao Nuan pakiusap. Iligtas mo ako, sabi ni Kiao Nuan. Kapag pumunta ka rito, papakawalan niya ako. Bilisan mo, iligtas mo ako, Kuya Yuan. Xia Yi, sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa mga sasabihin mo? Sinasabi ko ang totoo. Pareho kaming kinuha ng masasamang tao ni Mama. Kuya Yuan, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Kung ganoon, wala na akong pakialam sa mangyayari sa iyo. Paano naman kita ililigtas? Nananaginip ka lang ng gising. Kuya Yuan, paano mo nagagawa ang ganito? Ganyan naman talaga ako. Xia Yi, simulat sa pool ay hindi kita kailanman nagustuhan. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo rin ako. Kuya Yuan, bakit mo ako kailangang tratuhin ng ganito kawalang puso? Wala akong oras para makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. May kailangan ka pa ba? Ibababa ko na ito kung wala na. Ganoon ba talaga kawalang puso si Qin Yuan? Xia Yiyi, sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang napaamo ang puso niya. Kiao Nuan, ano ba talaga ang balak mo? Ano ba bang kailangan mo? Ako ito. Nuan, pumapayag ka na bang makipag-usap sa akin? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Qin Yuan, totoo bang wala ka na talagang nararamdaman para kay Xia Yiyi? Sa masamang babaeng iyon? Ano namang mararamdaman ko? Nuan, ikaw lang ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Talaga ba? Kapag narinig iyan ni Xia Yiyi, tiyak na masasaktan siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Nasusuya akong marinig pa lang ang pangalan niya. Xia Yiyi, ano ang masasabi mo? Ang iyong Kuya Yuyan, ngayon ay puno na ng pandidiri sa iyo. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Nasa daan na siya papunta sa Gu Group. Mag-usap na kayo ng maayos. Yiyi, huwag kang gagawa ng kahit anong pagkakamali. Lahat ng ito ay plano ni Kiao Nuan. Huwag na ninyo akong intindihin. Siguradong pagbabayarin ko si Qin Yuan. Ang pagbagsak ko sa kalagayang ito ay dahil sa paninira sa akin ni Qin Yuan. Yiyi, makinig ka kay Mama. Huwag kang gagawa ng gulo. Baka makulong ka po.
Sirang-sira na ang buhay ko. Wala na akong pakialam kahit makulong pa ako. Hinding-hindi ko siya hahayaang mamuhay ng matiwasay. Hahaha, tama, huwag mong palampasin si Qin Yuan. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon ay isa ka pa ring donya na walang inaalalang problema. Qin Yuan, talaga bang wala ka nang nararamdaman para kay Xia Yiyi? Hump, sa masamang babaeng iyon. Anong pakiramdam naman ang magkakaroon ako? Nuan-nuan, ikaw lang ang tanging babaeng minamahal ko. Talaga? Kung marinig ito ni Xia Yiyi, siguradong masasaktan siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Nasusuka ako tuwing naririnig ang pangalan niya. Qin Yuan, pinilit mo akong gawin ito. Binibining Kiao, binangga ni Xia Yiyi si Batang Master Yuan. Gamit ang kotse, malubha ang naging pinsala sa pagkakataong ito. Nakuha ba ang lahat sa video? Opo, lahat po ay nakuhanan. Napakahusay. Kiao Nuan, isa kang baliw. Baliw. Xia Honghai, isang araw nang wala si Qiao Fengjiao, hindi ka ba talaga nag-aalala? Qiao Nuan, nababaliw ka na. Xia Honghai, huwag kang magmadali. Hindi pa ito ang oras para kabahan ka. Anong klaseng laro ito? Lao Xia, huwag kang makinig kay Qiao Nuan. Hindi ako naniniwalang paparusahan niya ako. Xia Honghai, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Ano naman ang kailangan nating pag-usapan? Maaring wala kang pakialam kay Qiao Fengjiao, pero kailangan mong magmalasakit sa kaisa-isa mong anak na si Xia Yiyi, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? May nabangga siya habang nagmamaneho, at si Qin Yuan ang biktima. Qiao Nuan, anong balak mong gawin? Sumuko ka, at umamin sa pulis na ikaw ang tumapos sa mga magulang ko. Kung hindi, ipapakulong ko si Xia Yiyi. Qiao Nuan, talaga bang itutulak mo ang buong pamilya namin sa alanganin? Xia Honghai, nasaan ang konsensya mo sa mga sinasabi mo? Dati ay isa ka lang taong walang trabaho. Ang mga magulang ko ang nagpatuloy sa iyo. At pinagtrabaho ka sa Qiao Group, pero ano ang ginawa mo? Ano? Paano mo sinuklian ang kabutihan nila? Qiao Nuan, ang mga sinasabi mo. Hindi ko maintindihan. Umamin na si Nani Zeng. Sa tingin mo ba makakalusot ka pa sa pagtanggi mo? Qiao Nuan, binuhay naman kita sa loob ng maraming taon. Bakit hindi mo na lang kami mapatawad? Kaya nga nakikipagkasundo ako sa iyo. Sabihin mo, ikaw ba ang makukulong? O ang anak mo? Kung ako ba ang makukulong ay pakakawalan mo si Yiyi? Oo, basta sumuko ka sa pulis. Palalampasin ko ang ginawa ni Xia Yiyi. Lao Xia, huwag kang makinig sa mga gawa-gawang kwento ni Qiao Nuan. Kapag nakulong ka, masisira ang buong pamilya natin. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo ba talagang makita ang sarili kong anak na makulong? Qiao Nuan, nakikiusap ako sa iyo. Ako na lang ang papasok sa kulungan, ayaw mo ba? Lubayan mo na ang pamilya namin. Ayoko. Sige. Qiao Nuan, inaamin ko. Noong una, nasilaw ako sa kasamaan, kaya ako tinapos ang buhay ng iyong mga magulang. Pero ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Yiyi at kay Fengjiao. Pinilit ko lang si Fengjiao na maging kasabwat ko. Siya ay kapatid ng tatay mo. Paano niya magagawang saktan ang sarili niyang pamilya? Bakit naman ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo? At si Yiyi, mahina ang katawan at sakitin si Yiyi. Hindi niya kakayanin ang paghihirap na ibinibigay mo. Xia Honghai o Xia Honghai, nagkakamali ka ba? Anong karapatan mo na makipag-areglo sa akin? Lao Xia, bakit mo ginagawa ito? Kapag nakulong na ako, ang plano mong paghihiganti ay matatapos na, hindi ba? Huwag, pakiusap. Kapag nakulong ka, paano na kami ni Yiyi? Tatay, nanay, naipagiganti ko na po kayo. Maaari na po kayong mamahinga sa langit ng payapa. Ma, ano ang sinasabi mo? Nakulong si Papa? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit mo kailangang banggain si Qin Yuan? Sinisisi mo ba ako ngayon? Dapat bang ginagawa iyon ni Qin Yuan? Gusto ko na lang siyang banggain at tapusin. Teka. Hoy, ano ang ginagawa niyo? Sabi ni Binibining Kiao, binibigyan lang namin kayo ng 3 araw para umalis. Bakit nandito pa rin kayo? Bahay ko ito. Bakit ako kailangang umalis? Teka, Yiyi, Hindi ako napunta rito para makipagnegosasyon sa inyo. Dahil ayaw niyong umalis ng maayos, kami na mismo ang magpapaalis sa inyo. anong binabalak niyo? Yiyi, anong gagawin natin ngayon? Nakulong ulit ang papa mo? Papaalisin na tayo dito sa bahay? Paano na tayo mabubuhay nito? Ma, huwag kang mag-alala. Mayroon pa akong huling baraha. Ha? Ano pa ang huling baraha mo? Buntis ako sa anak ni Qin Yuan. Halos 3 buwan na ito. Malapit nang lumaki ang tiyan ko. Sigurado ka ba na kay Qin Yuan ang bata na iyan? Ma, anong iniisip mo? Nangyari ang panglalapastangan sa akin 1 linggo na ang nakalipas. Pero bago iyon, si Qin Yuan lang ang naging lalaki ko. Bakit ka ba nagdududa? Kung ganoon, anong plano mo? Hahanapin ko si Elder Gu para hayaan niya akong manatili sa pamilyang Gu.
Binibining Kiao, narito na si Xia Yi. Sabi niya gusto niyang makita ang matandang sir. Aling Jiang, sige, papasukin mo siya. Sige po. Xia Yi, bakit ka napunta rito sa pamilyang Gu? Kiao Nuan, hindi ako pumunta rito ngayon para makipag-away. Naparito ako para hanapin si Elderly Master Gu. Timing lang, wala si Lolo sa bahay ngayon, bumalik ka na lang sa susunod. Kung ganoon ay uupo na lang ako rito at hihintayin ang pagbabalik ni Elderly Master Gu. Sabihin mo na, ano ba ang kailangan mo? Ako. Narito na ang matandang sir. Sir Gu? Bakit ka na parito? Aling Zhang, bakit kung sino-sino lang ang pinapapasok mo? Sir, nandito ako dahil may mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Sa akin sasabihin? Ano namang mabuting bagay ang masasabi mo sa akin? Nagdadalang tao ako at anak ito ni Qin Yuan. Buntis? Mabuting balita nga yan. Kung buntis ka, puntahan mo si Qin Yuan. Bakit ka napunta rito sa pamilyang Gu? Sir Gu, dugo at laman ng pamilyang Gu ang dinadala ko. Pababayaan nyo na lang ba ito? Ha ha ha, siya Yi. Nabubuhay na ako ng mahigit 70 taon. Ngayon lang ako nakakita ng batang babaeng kasing sama mo. Totoo ngang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ibang klase ka rin. Sir Gu, wala akong pakialam kung ano ang tingin nyo sa akin, pero ang dinadala ko ay ang inyong apo sa tuhod. Kapag binaliwala nyo ito, isisiwalat ko ito sa media. Kapag lumaki na ang gulo, baka wala na ring mukhang maiharap ang pamilyang Gu. Sabihin mo na agad, magkano ang gusto mo? $5 milyong. Bigyan nyo lang ako ng $5 milyong at ititigil ko na ang lahat ng ito. Nananaginip ka ng gising. Xia Yi, alam ba ni Qin Yuan ang tungkol sa kalagayan mo? Anong pakialam niya kung alam niya o hindi? Isang mahalagang bagay ang pagbubuntis mo, pero bakit hindi mo man lang sasabihin sa ama ng bata? Wala kang pakialam sa usapang ito. Sige, kung hindi mo sasabihin, ako na ang gagawa para sa'yo. Kiao Nuan, hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Tama na. Siya Yi. Kung ang pamilya nating pamilyang Gu ay maiisahan lang ng isang batang katulad mo, ibig sabihin yan ay minamaliit mo masyado si Gu Chunsheng. Maaari mo namang ipagkalat sa media ang balita tungkol sa iyong pagbubuntis. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Lolo po. Aling Zhang, Nandito po. paalisin siya rito. Ayaw ko na siyang makita kailanman. Miss siya, dumaan po kayo rito. Masyado nyo na akong inaapi. Lolo, wag na po kayong magalit. Hindi po sulit na magalit sa ganyang klase ng tao. Tama, hindi nga siya sulit. Nuan, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maging maayos ang lagay ni Xia Yi. Tito, napinsala na ang mga binti ko. Maaari mo bang pakiusapan si Lolo na patawarin ako? Nararapat lang iyan sa iyo, Qin Yuan. Tito, pwede ba? Huwag kang magmalinis? Kung hindi mo sana inagaw sa akin si Kiao Nuan, sa akin pa rin sana si Kiao Nuan ngayon. Qin Yuan, talagang hindi mo deserve si Kiao Nuan. Sa anong dahilan naman? Si Kiao Nuan at ako ay magkabata simula pa noong maliit kami. Ako na ang gusto niya simula pa noon. Tito, hindi ka ba nakakaawa? Ang makapangyarihang tagapagmana ng Gu Group ay ginamit lang ni Kiao Nuan para sa kanyang paghihiganti. Nakatayo ako ngayon? Samantalang nakahiga ka naman diyan? Ngayon, sino sa ating dalawa ang mas kahabag-habag? O nga pala, gusto mo bang malaman kung sino ang bumangga sa iyo gamit ang sasakyan? Sino? Tingnan mo na lang. Ipakulong iyan. Tito, kailangang ipakulong ang babaeng ito. Siguradong hahanapin ka rin niya sa lalong madaling panahon, kaya tungkol sa problema ninyo, hindi na ako makikialam. Xia Yi, napakasama mong babae, hinding-hindi kita mapapatawad. Qin Yuan, hindi ba sabi mo para akong basurero? Nandidiri ka kapag nakikita mo ako at talagang ayaw mo akong makita? Tapos bakit gusto mo pa akong makaharap? Yi? Bakit hindi mo sinabing may dinadala ka? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Walang kinalaman ng anak ko sa iyo. Walang kinalaman? Bakit kailangan mo pang pumunta kay pamilyang Gu? Huwag mong pakialaman ng buhay ko. Yi, naging masama ako noon at marami akong nasabing hindi maganda sa iyo. Pero ngayon, at dala mo ang anak ko. Magsama na tayo ng maayos, please. Qin Yuan,
Totoo ba ang sinasabi mo? Yi, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kahit may nagawa ka pang pagkakamali sa akin, wala akong pakialam. Kuya Yuan, talaga bang hindi ka nandidiri? Pero feeling ko ang dumi-dumi ko na. Yi, ikaw mismo ang mahal ko? Sa paningin ko, ikaw ang pinakamalinis na babae. Kuya Yuan, kung alam ko lang nababalik ka dahil sa bata, sana pala hindi ko na. Sana hindi mo na ako binangga gamit ang sasakyan, ganoon ba? Alam mo na ang lahat? Ayos lang, nawalan lang naman ako ng isang binti, hindi mo naman ako lalayuan, di ba? Hindi iyon mahalaga sa akin. Kuya Yuan, mabubuhay tayo ng maayos simula ngayon. Tauhan ka ni Pamilyang Gu, ngayong lumpo ka na, hindi ka naman pababayaan ni Pamilyang Gu. Sino po sila? Young Master Qin. Ilayo na si Miss Xia, suriin ang kalagayan ng bata sa sinapupunan. Masusunod po. Pagsusuri? Bakit kailangang magpasuri? Nag-aalala lang ako. Dito po tayo. Ihanda ang operasyon para alisin ang bata at ang bahay bata. Aalisin ang bahay bata? Aalisin ang bata? Bakit hindi ako makagalaw? Sobrang nahihilo ako. Nananaginip ba ako? Gising ka na? Anong nararamdaman mo? Kuya Yuan, sabi mo sa akin magsusuri lang tayo? Bakit sobrang sakit ng katawan ko? Siyempre masakit. Dahil wala na ang bata at ang bahay bata mo. Ihanda na ang operasyon para sa pag-alis ng bata at bahay bata. Hindi ako nananaginip. Totoo ang lahat ng ito. Xia Yi, congratulations sa iyo. Hindi mo na kailangang maging babaeng walang delikadesa. Dahil sa ngayon, hindi na kita maituturing na isang babae. Kuya Yuan, bakit mo ginagawa sa akin ito? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil sa iyo, nawalan ako ng silbi ang isang binti, kaya hindi na kita hahayaang mamuhay bilang babae. Makatarungan lang iyon, di ba? Qin Yuan, isa kang baliw. Ako? Baliw? Hahaha? Inisip mo ba noong binangga mo ako? Na darating ang araw na ito? Dala ko ang anak mo. Anak ko? Habang nasa loob pa siya ng tiyan mo, hindi na dapat pa siya isilang. May puso ka ba talaga? Qin Yuan, ako na si Xia Yi ay buong buhay na nagkakamali. Pero ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat ay ang makasama ka. Xia Yi, sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi kita kailanman minahal. Sinamahan lang kita dahil ikaw ang binibini ng pamilyang Xia. At pumanaw na ang mga magulang ni Kiao Nuan, kaya ang tunay na kapangyarihan ng Kiao Group ay nasa kamay na ni pamilyang Xia. Kaya ginamit mo lang pala ako. Hay, wag mo namang sabihin iyan. Ginamit lang natin ang isa't isa. Pagbabayarin ka ng langit, Qin Yuan. Ma, huwag mong palalampasin si Qin Yuan. Winakasan niya ang buhay ng sarili naming anak. Yi? Bakit ang tanga mo? Binangga mo si Qin Yuan ng sasakyan? Umaasa ka ba talaga na babawi siya dahil lang sa isang bata? Tanga nga ako. Akala ko dati ay siya ang magliligtas sa akin. Hindi ko akalaing gagamitin niya lang pala ako. Yi, huwag kang mag-alala. Igaganti kita ni Mama. Kiao Nuan, ano pa ang gusto mong gawin? Ganito na ang lagay ni Yi. Pakiusap po, lubayan niyo na siya. Sama ako sa'yo, palayain mo na siya. May kailangan pa kaming pag-usapan ni Xia Yi Kiao Feng Jiao. Lumabas ka muna sandali. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Paano kung? Hindi ko sisirain ang buhay ko dahil lang kay Xia Yi. Ma, lumabas ka na muna po. Gusto kong malaman kung ano ang sasabihin mo sa akin. Xia Yi, alam mo ba kung bakit umabot ka sa ganitong sitwasyon? Alam ko. Dahil lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa tulong ni Gu Xichen, hindi mo ako matatalo. Hindi ko kailanman ninais na kalabanin ka. Hindi ako makakatanggap ng pagkatalo. Mula noong bata pa tayo, mas magaling ka na sa akin at naiinggit ako sa iyo. Halos mabaliw na ako sa sobrang inggit. Naaalala ko pa noong unang punta ko sa bahay niyo, parang isa kang napakataas na prinsesa. Noon pa man ay sumumpa na ako sa sarili ko. Nakukunin ko ang lahat ng sa iyo. At ngayon, nagawa ko na ito. Xia Yi, hindi ako pumunta rito para lang makipagdaldalan sa iyo. Gusto kong isumbong mo si Qin Yuan. Sabihin mo sa pulis ang lahat ng ginawa niya. Bakit naman ako makikinig sa iyo? Xia Yi, pag-isipan mong mabuti. Hihintayin ko ang sagot mo. Yi? Yi? President Gu, sabi ng bodyguard na nagbabantay kay Binibining Kiao, pumunta ulit si Binibining Kiao sa ospital ngayong araw. Ano ang ginagawa niya sa ospital? Hindi niya hinayaan na sumunod ang mga bodyguard. Pero napansin nila habang nagbabantay ng palihim, pumunta raw si Binibining Kiao sa departamento para sa mga babae. Sige, naiintindihan ko na. Ikaw na bata ka, hanggang kailan mo babalak ilihim ito sa akin? Anong meron ngayong araw? Bakit ka bumili ng cake?
Ikaw talaga, President Gu, na napaka-busy. Nakalimutan mo na pati ang sarili mong birthday. Paano mo nalaman ang birthday ko? Noong una, naisip ko talagang ibili ng regalo si President Gu, pero na-realize ko, parang nasa kay President Gu na ang lahat. Nasaan si Lolo? Oh, hindi pa bumabalik si Lolo. Bakit? Wala bang regalong ibibigay sa akin si Mrs. Gu? Sige, ano ba ang gusto mo? Alam na alam ni Mrs. Gu ang nasa loob nito. Alam ko rin. Ano naman ang alam ko? Hindi mo talaga alam? Bakit parang tensyado ka? Ako, tensyado ba ako? Hindi ako tensyado, no? Kiao Nuan, wala ka na ba talagang gustong sabihin sa akin? Oo, meron. Hindi ko akalain na si President Gu na seryoso sa buhay, ay mahilig pala sa strawberry cake. Kapag ba ipinagsabi ko ang tungkol dito, mapapahiya na ba ang imahe ni President Gu? Kiao Nuan, alam mo bang sinasabi mo ngayon? Hindi ba ito yon? Mukhang kung hindi parurusahan si Mrs. Gu, ay hindi magsasabi ng totoo si Mrs. Gu. Mrs. Gu, kapag hindi ka pa umamin, papatawan na kita ng parusa? Sige, aamin na ako. Magkakaroon na tayo ng baby. Buntis ako. Congratulations, President Gu. Magiging daddy ka na. Bakit mo ito nilihim sa akin ng ganito katagal? Hindi lang ako makahanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa iyo. Pakinggan mo muna. President Gu, hindi pa ito ang tamang panahon. Sino ang may sabi? Sinisipan na niya ako. Ganyan ba kaisip bata si President Gu? Nuan, sa susunod, huwag kang maglilihim sa akin kahit anong mangyari. Ayos ba? Sige. President Gu, gusto mo ba ang birthday gift na ito? Gusto ko. Buti naman at nagustuhan mo. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa kaarawan ko. Hala, yung cake, hindi pa tapos ang birthday mo. Bakit ka nagmamadaling kumain ng cake? Dapat unahin ko muna ang main course. Anong main course? Nuan, ang kasal ninyo, may petsa na ba? Opo pa, ikakasal na po kami ni Si Chen sa susunod na buwan. Oh, sige, ha. Napakaswerte mong bata ka. Sa susunod, dapat alagaan mong mabuti si Nuan. Opo, pa. Kapag nalamangan o naging dehado si Nuan ng kahit konti, paparusahan kita. Huwag po kayong mag-alala pa, hindi ko hahayaan na maging dehado si Kiao Nuan. Sa susunod, ako lang ang laging magpaparaya sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, Amazona ako? Paano ko naman magagawa iyon? Mrs. Gu, Amo, dumating po si Kiao Fengjiao dito. Nakakairita. Anong ginagawa niya rito? Sabi niya. Sinasabi niyang kailangan kayong makita ngayong araw. Kung hindi niya kayo makakausap, wala siyang balak umalis. Oh, ayaw talaga kaming tantanan? Pa, hayaan niyo na lang po siyang pumasok. Aling Zhang, papasukin mo siya. Kiao Nuan, ano ang sinabi mo kay Yiyi? Tinangka na naman niyang saktan ang sarili niya. Kiao Nuan, anong sinabi mo kay Yiyi? Wala na siya, nawalan na siya ng bait, at sinubukan ang masamang bagay? Wala akong sinabing anuman. Nang mawala ang bata ni Xia Yiyi, hindi mo hinanap si Qin Yuan. Bakit kami ang pinupuntahan mo? Kiao Nuan, pagbabayarin kita. Kiao Fengjiao, hindi ito ang lugar para magwala ka. Gu Sichen, ang taas ng tingin mo sa sarili mo bilang presidente? Pero mahilig ka lang palang mampulot ng babaeng itinapon na ng iba? Kayo ni Kiao Nuan ay parehong walang hiya. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Kahangalan. Kiao Fengjiao, kung nandito ka lang para sabihin iyan, mangyaring umalis ka na po agad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Lahat ng kasalanan ay may nananagot. Ang umapi sa anak mo ay si Qin Yuan. Pero ngayon ay hindi na siya tauhan ng ating pamilyang Go. Kung gusto mong makipagtuos, doon ka pumunta sa kanya. Kung may mangyaring masama kay Yiyi, kayong lahat, hindi ko kayo patatawarin. Pa, huminahon po kayo pa. Bakit ka tumatawag sa akin? Naisip mo na ba ng maayos? Pumapayag na ako, isusuplong ko si Qin Yuan. Pero maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ano ang gusto mong itulong ko? Tiyak na hinahanap na ni Mama si Qin Yuan, balak niyang parusahan ito. Tulungan mo akong pigilan siya. Ayokong makulong si Mama dahil sa kanya. Para sa masamang taong tulad ni Qin Yuan, hinding-hindi ito sulit. Sa kabilang buhay, ikaw ang sumira sa akin. Paano ako magkakaroon ng malasakit sa kalaban? Tungkol sa pag-uusap namin ni Qin Yuan, nakarecord ang lahat.
Pati na ang mga chat records at ang ebidensya ng pagbabayad sa mga tao, nakatago ito sa ilalim ng kama sa bahay ko. Ay, hindi. Bahay mo na pala ngayon. Xia Yiyi, magtitiwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Hindi kita tinutulungan ko ang sarili ko. Alam kong galit ka sa akin, gayon din naman ako, di ba? Tita Kiao? May kailangan ka ba? Ang bata sa loob ng tiyan ni Yiyi. Hindi ba't ikaw ang may dahilan kung bakit nawala ang bata? Ngayong ganito na ang nangyari, may saysay pa ba ang mga sinasabi mo? Tinitiyak ko lang, ikaw ba talaga ang may gawa? Siya ang naunang sumugod sa akin, at ngayon ay gusto mo akong pagbayarin? Pero anak mo rin ang batang iyon. Kinyuan, nasaan na ang konsensya mo? Bakit napakasama ng loob mo? Naparalisa ang binti ko dahil sa kaniya. Hindi ba't dahil iyon sa iniwan mo siya? Iniwan ko siya? Hindi ko siya iniwan noong may kasama siyang ibang lalaki sa kama. Siya ang unang nagtaksil sa akin. Kinyuan, sinira mo ang aming si Yiyi? Pagbabayarin kita? President Gu, anong kinalaman mo rito? Tito, Ikaw, hindi ba't sinabi mong hindi na siya kabilang sa pamilyang Gu? Bakit ka nakikialam sa amin ngayon? Tito, tulungan mo ako. Gusto kong tapusin ang baliw na ito. Kinyuan, dapat ka lang parusahan. President Gu, ano bang ibig mong sabihin? Ako ang nagpatawag kay si Chen Kiao Feng Jiao. Ayaw ng anak mo na maging kriminal ka. Kiao Nuan, bakit ka narito? Si Xia Yiyi ang nagpapunta sa akin dito. Kiao Feng Jiao. Kaysa makipagtalo ka rito sa masamang taong ito, mabuti pang pumunta ka na sa ospital para makita ang kaawa-awa mong anak. Kahit ligtas pa ang buhay niya, mukhang hindi na siya magtatagal. Anong ibig mong sabihin? May impeksyon ang sugat niya at baka wala na siya. Ayaw mo ba talagang magpaalam sa kaniya sa huling pagkakataon? Hindi maaari, hindi mapapaano si Yiyi. Kinyuan, ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Kinyuan ngayon, ikaw naman ang harapin ko. Tito, nasa ganitong kalagayan na ako. Natuto na ako ng leksyon ko. Pwede bang makiusap ka kay Lolo na pabalikin ako sa pamilyang Gu? Kinyuan, sa dami ng nangyari, pangarap ka pa rin bang bumalik sa pamilyang Gu? Bakit mo sasabing pangarap lang yon? Taga roon naman talaga ako sa pamilyang Gu. Nalinlang lang ako ni Xia Yiyi, kaya sumama ang loob ni Lolo sa akin. Alam ko na ngayon na nagkamali ako. Kinyuan, hindi kailangan ng pamilyang Gu ng taong walang silbing gaya mo. Pakiusap, para na akong lantang gulay sa bawat araw. Nagmamakaawa ako, patawarin mo na ako. Hindi ko na kayo pag-aawayan ni Kiao Nuan. Kayo ni Kiao Nuan ang talagang itinadhana para sa isa't isa. Kinyuan, alam mo ba ang sinasabi mo? Si Chen, mayroong kaming pag-uusapan ni Kinyuan ng kami lang. Pwede mo ba akong hintayin sa labas? Sige, nasa pintuan lang ako. Tawagin mo agad ako kapag may kailangan ka. Nuan, may sasabihin ka ba sa akin? Kinyuan, naniniwala ka bang ang kasamaan ay laging may hangganan? Anong ibig mong sabihin? Wala na si Xia Yiyi, malapit na. Talaga bang wala ka man lang nararamdaman sa balitang yan? Wala na siyang kinalaman sa akin. Kinyuan, talagang wala kang ang puso. Matapos mo akong balaking tapusin, wala ka ring pakialam kahit na wala na si Xia Yiyi. Babae lang naman siya? Dapat ba akong maapektuhan? Nuan, hintayin mo ako. Magpapa-opera ako agad sa ibang bansa. At sigurado akong makakabalik ako sa pamilyang Gu. At pagkatapos, magkakasama na tayong muli. 3 buwan pa lang kayo ni Tito. Naniniwala pa rin ako na ako pa rin ang mahal mo. Noong una, itinaya mo ang lahat para iligtas ako. Inatagaan mo ako sa tuwing may sakit ako. Lagi kang nandyan sa tabi ko para protektahan ako ng palihim. Alam ko ang lahat ng yan. Sa tuwing nagkakasakit ako, lagi mo akong inaalagaan. Lagi ka lang nasa likod ko at tahimik na nagbabantay. Alam ko ang lahat ng iyon. Nagagalit ka lang dahil humanap ako ng iba sa katauhan ni Xia Yiyi. Ipinapangako ko sa iyo, mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Sagutin mo ang tawag. Hello? Sige. Nuan, may kaibigan akong darating para bisitahin ako. Mauna ka na at maghintay sa akin dito, susunduin ko lang siya. Kiao Nuan? Ano ang sinabi mo kay Kinyuan? si Chen, noon, sobrang minahal ko talaga siya. Pero kapag iniisip ko ngayon, nakakatawa na lang talaga. Maling tao lang ang minahal mo. May ilang bagay na kailangan ako na ang gumawa. Sabihin mo kay Kinyuan na pinatawad na siya ni Lolo. Ano ang balak mong gawin? Kilala ko ang ugali niya. Tiyak na pupuntahan niya ang mga masasamang impluensyang kaibigan niya para magdiwang.
Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Tingnan natin kung ano ang pipiliin niya. Teka nga pala, bakit mo ba siya nagustuhan? Iniwan mo ang isang matapat, mayaman, at guwapong boss para lang sa isang manloloko. Gu Sichen, inaasar mo ba ako? Hello? Matagal na akong hindi nakakapagsaya. Maghanap ka ng maganda. Paali lang ang pilay sa akin, hindi ang pagkalalaki ko. Gising ka na? Kiao Nuan, anong ginagawa mo rito? Masyadong babaero si pangalawang senyorito Gu. Kahit pilay na, pumupunta pa rin sa club para magsaya. Kiao Nuan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Parang uhaw na uhaw si pangalawang senyorito Gu, pati bilin ng doktor ay nakalimutan na. Anong sinasabi mo? Gusto mo bang pumunta ng ospital para magpa-check up, ikalawang young master Gu? Naalala kong sinabihan ka ng doktor na bawal ang sobrang paggalaw. Kiao Nuan? Baka naman binalak mo itong lahat para sa akin? Ako pa ang may pakana? Pinilit ko ba si ikalawang young master Gu na kumuha ng kwarto sa hotel? Kiao Nuan? Tandaan mo ito. Nagpa-check up sa ospital si Young Master Qin, at dahil sa matinding pagod pero pilit na paggalaw, mukhang ang kalagayan niya ay hindi na gumagana ng maayos. Talagang hindi niya mapigilan ang sarili niya. Pero panandalian lang yan, panakot lang sa kanya. Opo. At saka isa pa, sa mga kasama niya nung gabing iyon, may isang positibo sa malalang sakit, posibleng nahawa na rin siya. Alam na ba ito ng lolo? Napakasira ulo ni Young Master Qin. Siya mismo ang nagkwento nito sa matandang chairman, kaya ikinulong siya ng chairman sa mansyon at hindi talaga hinahayaang lumabas. Siguradong natatakot na mapahiya sila. Sa tingin ko ay huli na. Pumunta siya sa maraming ospital. Kaya ngayon ay alam na ng buong lungsod na si Young Master Qin ay wala nang silbi sa pakikipagtalik. Sige, naintindihan ko. Gusto ko lang naman talaga siyang takutin noong una. Likha ng babaero siya. Talagang hahantong siya sa ganyang resulta. Sa huli ay nabagsak din siya dahil sa babae. Masasabing ito ay karma niya. Sana ay magbago na siya habang nasa kulungan. Dapat ka rin bang magbago, President Gu? Pwede ko bang sagutin yan sa pamamagitan ng gawa?